Isang bilanggo ang nagtatakbong balisa sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan. Hindi pa man siya nakakalayo ay isang saksak ng kutsilyo ang direktang tumama sa kanyang leg. Maingat na hinugot ng salarin ang kutsilyo, saka tumalikod at tahimik na umalis. Ang nag-utos ay nakatayo sa dilim, ang mga matay malamig at walang emosyon, tila nagpaalam lamang sa isang bagay na itinapon na. Bumagsak ang bilanggo sa basang lupa, at ang dugo niya ay humalo sa tubig ulan. Sa kanyang mga huling sandali, pumasok sa isip niya ang isang mapait na kaisipan, ang mamatay ng ganito ay tunay na napaka-inhustisya. Kakaumpisa pa lamang niyang gustong mabuhay ng totoo para sa sarili, gustong maging isang desenteng mamamayan, ngunit bigla na lamang siyang nawala. Nagsimula ang kwento hindi pa nagtatagal bago yon. Ito ay ang hinaharap na Korea. Sa panahong iyon, ang hukom na si Judge Yohan ay nagjo-jogging tuwing umaga bago umuwi. Siya mismo ang nagtitimpla ng kape at naghahanda ng almusal habang mahimbing pa ang tulog ng kanyang asawa na si Yoo Se-hui. Nang magising si Se-hui, tahimik pa rin kumakain si Yohan. Ni isang salita ay hindi sila nagparitan, na parabang dalawang estrangherong nagsasalo lamang sa isang mesa. Makalipas ang ilang sandali, nagmaneho si Yohan patungo sa kanyang pinagtatrabahuhan, ang sentrong hukuman ng distrito ng Seoul. Sa harap ng gusali ng korte, nagtipon ang isang grupo ng mga nagpoprotesta na humihiling ng pananagutan laban sa Gojin Chemicals dahil sa mga aksidente sa trabaho. Kabilang sa kanila ang isang napakabatang babae na may maputla at mahina ang itsura, si Han Na-young, isang pasyenteng may leukemia. Pinapalakas siya ng loob ng kanyang lola, paulit-ulit na sinasabing ang mga may sala ay mapaparusahan at magbabayad sa kanilang kasalanan. Sa sandaling iyon, lumitaw si Judge Yohan suot ang makapangyarihang balabal ng isang hukom. Nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula kay Go Jin-ju, ang pinuno ng Guangmin Law Firm. Maingat at kalmado niyang pinayapa ang kausap, na parabang sinasabing hindi iyon ang unang beses na haharap siya sa ganitong uri ng usapin. Ngunit matapos niyang ibaba ang tawag, nawalan siya ng malay sa sarili at patuloy na pinisil ang lapis sa kanyang kamay. Puno ng magulong damdamin ang kanyang dibdib, at nang huminto siya, halos mabali na ang lapis sa sobrang diin. Sa loob ng paglilitis, mariing iginiit ng kampo ng mga biktima, sa pangunguna ng taga-usig, na ang nakalalasong kapaligiran sa trabaho ang sanhi ng matinding sakit ng mga manggagawa. Dahil dito, marami ang nagkaroon ng leukemia at tumor sa utak, at siyam sa kanila ang pumanaw habang bata pa. Sa kabilang panig, iniharap ng Gojin Chemicals ang mga resulta ng pagsusuri na nagsasabing nasa ligtas na antas umano ang konsentrasyon ng kemikal sa kanilang mga pasilidad. Lingid sa kaalaman ng publiko, bago pa man magsimula ang paglilitis, lihim nang nakipagkita ang pamunuan na may kaugnayan sa Gojin sa biyenan ni Yohan, ang ama ni Yoo Se-hui, na siya ring pinuno ng Guangmin Law Firm. Humingi sila ng tulong upang ayusin ang kaso. Kasunod nito, tinawagan ni Go Jin-ju si Yohan at inutusan siyang magbigay ng mas magaan na hatol para sa Gojin Chemicals. Ngunit hindi alam ng lahat na sa mismong panahong iyon, si Yohan ay may sarili ng kasunduan. Nakipagkita siya sa kinatawan ng Gojin at naglatag ng malinaw na kondisyon, tatanggihan ng korte ang lahat ng kahilingan ng mga nagsasakdal upang mapanatili ang reputasyon ng kumpanya. Bilang kapalit, milyon-milyong won ang ibabayad sa anyo ng mga hindi matutunton na bono. Isa itong kasunduang malinis sa papel at walang iniiwang bakas. Sa paglilitis, walang pag-aalinlangang ibinasura ni Judge Yohan ang kaso ng mga manggagawa at idineklara niyang walang sala ang Gojin Chemicals. Sumabog sa galit at kaguluhan ang buong silid hukuman. Sa gitna ng kaguluhan, si Han Na-young ay biglang nagsuka ng dugo matapos marinig ang hatol, habang ang kanyang lola ay napahiyaw sa matinding kawalan ng pag-asa. Nanatiling malamig si Yohan, inutusan lamang ang mga tauhan na ayusin ang sitwasyon at agad na umalis ng korte. Nang mabalitaan ng kanyang biyenan ang naging hatol, galit na galit nitong tinawagan si Yohan. Mariin siyang pinagalitan at tinanong kung bakit niya tuluyang pinawalang sala ang Gojin Chemicals, gayong ang inaasahan lamang ay bahagyang pagbawas sa pananagutan. Maingat at kalmado ang naging sagot ni Yohan at mabilis niyang tinapos ang usapan. Ngunit matapos ibaba ang telepono, sumiklab ang galit na matagal nang bumabara sa kanyang lalamunan. Batid niyang sa mata ng pamilya ni Yoo Se-hui, isa lamang siyang manikang inilagay sa tamang posisyon. Alam din ng kanyang biyenan na niloko siya ng sariling manugang upang magnegosyo ng palihim, ngunit pinili na lamang nitong pumikit dahil ang taong sakim sa pera ay madaling manipulahin. Upang maibsan ang bigat ng kanyang isip, madalas mag-jogging si Yohan tuwing gabi. Ngunit ng gabing iyon, pag-uwi niya, nalaman niyang tumalon mula sa bubungan ng ospital si Han Na-young. Nag-iwan ito ng mensahe na ayaw na niyang maging pabigat sa kanyang naghihirap na lola. Umalinggaw ang galit at lungkot sa social media, at sabay-sabay na ipinahayag ng mga netizen ang kanilang kawalan ng pag-asa at tuluyang pagkawalan ng tiwala sa batas at katarungan. Kahit nananatiling malamig ang kanyang anyo, unti-unti nang kinakagat ng matindi ang konsensya ni Judge Yohan. Kinabukasan ay kaarawan ng kanyang ina. Walang emosyon na iniabot ni Yoo Se-hui ang isang luxury bag at sinabing itago ang resibo sakaling hindi ito magustuhan at kailangang ipapalit. Dinala ni Yohan ang regalo sa bahay ng kanyang ina. Nang mapatingin siya sa lumang larawan ng kanilang pamilya, biglang bumalik ang mga alaala ng nakaraan. Ang kanyang ama ay isang karaniwang manggagawa sa pabrika. Noong araw ng welga at marahas na demonstrasyon ng mga manggagawa, si Yohan mismo ang inupahan upang tumulong sa pagsupil sa kaguluhan. Nasaksihan niya kung paano binugbog ng malupit ang sariling ama. Mula noon, paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili kung nakilala kaya siya ng kanyang ama na isa sa mga bayarang gangster na sumira sa kanilang buhay. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang ina ni Judge Yohan at tuwirang tinanong kung talagang makatarungan ang kanyang naging hatol.
Hiniling niya na samahan siya sa burol upang humingi ng tawad sa kapitbahay na nawalan ng minamahal na apo dahil sa desisyong ginawa ni Johan. Labis ang hiya ng ina sapagkat ang sarili niyang anak na isang judge ang tila pumutol sa huling hibla ng pag-asa ng mga dukhang tao. Sa kabila nito, matigas pa ring ipinagpilitan ni Johan na ginawa lamang niya ang nararapat ayon sa batas. Sinabi ng ina na hanggat igigiit niyang patas ang kanyang hatol, maniniwala siya at ipagtatanggol siya laban sa masasamang dila ng iba. Ang mga salitang iyon ang nagpamanhid kay Johan at ang lahat ng paliwanag na nais niyang sabihin ay tuluyang naipit sa kanyang lalamunan. Samantala, ang dambuhalang S-Group na siyang nasa likod ng kemikal na Gojin Chemicals ay opisyal nang napasailalim sa investigasyon ng matigas at determinadong babaeng piskal na si Kim Jin-ah. Sa kabila ng mariing pagtutol ng CEO na si Jiang Taisik, personal na pinangunahan ni Jin-ah ang grupo ng mga taga-usig sa pagsalakay at paghahalughog sa punong tanggapan ng S-Group. Nang tuluyang maitulak sa sulok, nagmakaawa si Taisik kay Kang Gil, ang punong piskal, upang iligtas siya. Tinanggap ni Kang Gil ang kaso, ngunit malinaw na wala ng atrasan para sa buong S-Group kaya napilitan siyang pumayag. Agad niyang tinawagan ang biyenan ni Johan, ang pinuno ng Guangmin Law Firm, at hiniling na gamitin si Judge Johan upang dinggin ang kasong ito ayon sa kanilang kagustuhan. Sa kabilang banda, napansin ni Johan na naiwan ng kanyang ina ang inhaler nito para sa hika. Mabilis siyang humabol upang ibigay iyon, ngunit sa mismong sandaling iyon ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang biyenan na ipinapatawag siya. Pagkababa ng tawag, nakaalis na ang kanyang ina sakay ng bus. Pagdating ni Johan sa lugar ng tagpuan, laking gulat niya nang makitang naroon na pala si Chairman Jiang Taisik ng S-Group. Kasabay nito, dumalaw ang ina ni Johan sa burol ng kapuspalad na apo ng kapitbahay. Dahil sa matinding dalamhati, napagbuntungan siya ng galit ng lola ng bata, sinisi at binugbog ng malupit. Hindi lumaban ang ina ni Johan at tahimik na tinanggap ang pananakit bilang parusang nararapat niyang pasanin. Labis ang kanyang sakit sa katotohanang ang minamahal niyang anak ay naging isang tiwaling judge na tuluyang nawalan ng konsensya. Sa kanyang pag-uwi, bigla siyang inatake ng hika at bumagsak sa kalsada. Nakita ni Johan ang papasok na tawag mula sa isang hindi kilalang numero, ngunit hindi niya ito sinagot dahil abala siya sa pag-aasikaso ng inuman para sa kanyang biyenan at kay Taisik. Nang makarating sa kanya ang balita at tumakbo siya patungo sa ospital, nasa koma na ang kanyang ina. Napabuntong hininga si Johan at inakalang hindi pa ganoon kalubha ang sitwasyon. Ngunit sa mismong sandaling iyon, tumigil ang tibok ng puso ng kanyang ina. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap ng mga doktor, hindi na ito nailigtas. Sa sandaling iyon, tuluyang nanlumo si Johan at doon nagsimula ang pinakamalaking pagbabago sa kanyang buhay. Kinabukasan, inutusan ng punong mahistrado na si Kang Shinjin na ilipat si Johan sa dibisyong kriminal at italaga sa kanya ang pagdinig sa kaso ng S-Group sa paraang pabor sa kanila. Samantala, pilit namang kinukuha ni Prosecutor Kim Jin-ah ang salaysay ng CEO ng S-Construction, tinatakot ito ng habambuhay na pagkakakulong kung akuin nito ang lahat ng kasalanan. Ngunit nanatiling matigas ang lalaki at walang ibinunyag kahit isang salita. Iniulat ng mga tauhan kay Jin-ah na si Johan ay nailipat na sa korte kriminal at matagal na nilang naririnig ang uri ng judge na siya. Malinaw para sa kanila na ito ay isang planong inihanda ng S-Group upang makalusot sa kaso. Sa patuloy na pagsisiyasat, nalaman ni Jin-ah at ng kanyang mga tauhan na si Johan ay nagtapos lamang sa isang karaniwang unibersidad. Nang maging manugang siya ng Hainan Law Firm, doon lamang nagsimulang umangat ang kanyang karera bilang judge. Mula noon, sa bawat kasong may kinalaman sa Guangmin Law Firm, palaging pabor ang hatol ni Johan. Ngunit sa mga kasong walang koneksyon sa Guangmin, patas naman siyang humahatol. Lalong naging malinaw na ang Guangmin ay isang front company lamang ng Hainan. Samantala, ang ama ni Johan ay may Alzheimer at naninirahan sa isang mamahaling nursing home na nagkakahalaga ng milyon-milyong won kada taon at ang lahat ng gastos ay sinasagot ng kanyang asawa na si Yu Sehui. Sa panlabas, tila inaalagaan siya ng pamilya ng kanyang asawa, ngunit sa katotohanan, wala siyang kahit anong ari-ariang nakapangalan sa kanya. Dalawa ang palayaw kay Johan. Una, siya ay tinatawag na manika ng pamilya ng kanyang asawa. Ikalawa, ang bansag na oras na, tapos na nangangahulugang sa sandaling sumapit ang eksaktong oras, uwi na siya, dahil sadyang minimal lamang ang mga kasong ibinibigay sa kanya upang manatili siyang may posisyon. Samantala, nagdala ng pagkain si Chairman Jiang Taisik kay Choi, ang pinuno ng S-Construction, kasama ang isang lasong tableta, at pinilit itong magpakamatay upang manatiling ligtas ang kanyang pamilya. Hindi nagtagal, natanggap ni Jin-ah ang balitang uminom ng lason si Choi at nagpakamatay sa loob ng detention room. Samantala, dinalaw ni Johan ang kanyang ama sa nursing home. Doon ay may itinago siyang isang bakal na kahon na naglalaman ng ginto at pera na lihim niyang naipon sa loob ng isang taon, malayo sa kaalaman ng pamilya ng kanyang asawa. Personal na hinarap ni Jin-ah si Johan at ipinakilala ang sarili, ipinaalam na kakasuhan niya si Chairman Taisik sa kasong hahatulan ni Johan. Tahasan niyang tinawag si Johan na manika ng pamilya ng kanyang asawa at binalaan siyang dapat niyang hatulan ang kaso ayon sa batas, kung hindi ay dudurugin niya ito sa lahat ng paraan. Ngunit nanatiling walang emosyon si Johan. Di nagtagal, nalaman niya ang balitang nagpakamatay na si Choi sa kulungan. Makalipas ang ilang araw, muling bumalik si Jin-ah at iniabot kay Johan ang isang USB na naglalaman ng ebidensya ng lahat ng katiwalian at paglustay ng pondo ni Chairman Taisik. Lumabas na ang nagbigay ng ebidensyang ito ay ang hepe ng accounting department ng S-Construction, si Kim Yong-jin. Hindi itinanggi ni Jin-ah na may personal siyang galit sa S-Group at agad niyang kinasuhan si Taisik nang siya ay maging prosecutor. Ayon sa utos ng nakatataas, pumasok si Judge Kim Yun-hyuk sa opisina ni Johan upang alamin kung paano nito hahatulan ang kaso ng S-Group.
Ngunit nanatiling tikom ang bibig ni Johan at malamig na pinaalis ang kapwa judge. Pagkatapos nito, nagsumite si Johan ng liham ng pagbibitiw sa punong mahistrado. Agad itong ipinaalam ng punong mahistrado sa biyenan ni Johan na labis na nagulat sa balita. Matapos ang trabaho, inanyayahan ni Judge Kim si Johan na maghapunan kasama ang kanyang ama. Inalok siya ng posisyon bilang pinunong komisyoner sa Korte Suprema, ngunit ipinaalam ni Johan na nakapagsumite na siya ng resignation. Kahit pa inalok ng mas mataas na posisyon, nanatili siyang walang interes. Mabilis itong iniulat ni Judge Kim sa punong mahistrado at ipinaalam din agad sa biyenan ni Johan. Agad ipinatawag ng biyenan si Johan. Sa pagdating niya, pinilit siyang yumuko at bumati sa kanyang bayaw. Inutusan siyang tapusin muna ang kaso ng S Group at saka sumali sa law firm. Ibinigay na rin sa kanya ang nakahandang hatol at inutusan siyang sundin iyon. Ngunit sapat na ang mga taon ng pagiging manika para kay Johan. Tahasan niyang ipinahayag ang desisyon na magsarili at makipagdiborsyo kay Yusehui. Binalaan siya na kailangan munang matapos ang kaso ng S Group at patuloy siyang ininsulto ng kanyang bayaw, dahilan upang kumulo ang dugo niya. Sa huli, idineklara niya ang tuluyang pagwawakas ng kanyang ugnayan sa Hainal Law Firm. Kinagabihan, diretsahan niyang sinabi kay Yusehui ang balak na makipagdiborsyo, ngunit tumanggi ito at iginiit na maaari lamang silang maghiwalay kapag siya ang may gusto. Dahil sa matinding pagkadismaya, uminom si Johan at napagtripa ng 3 huligan na bumugbog sa kanya. Habang naglalakad sa kalye, naalala niya ang lahat ng kasalanan niya, ang mga biktima ng kanyang mga hindi makatarungang hatol, at ang huling tanong ng kanyang ina kung bakit siya naging ganoon. Hindi niya napigilan ang pagtulo ng mga luha ng pagsisisi. Dumating ang huling araw ng paglilitis. Ayon sa plano, isinisi ng kampo ni Taisik ang lahat sa patay na si Choi at idineklarang walang sala ang CEO. Ngunit iginiit ni Prosecutor Kim Jin-a na si Taisik ang utak ng lahat ng katiwalian, kaya hiniling niya ang 5 taong pagkakakulong at multang bilyon. Kumpiyansang umiti si Taisik, naniniwalang papawalang sala siya ni Johan. Ngunit sa pagkakataong ito, buong tapang na lumaban si Johan. Hinatulan niya si Taisik ng 5 taong pagkakakulong at mas mataas pang multa. Nagwala si Taisik sa korte habang galit na umalis ang punong mahistrado. Hindi makapaniwala si Jin-a sa nangyari. Ngunit para kay Johan, ito ang pinakamatinding laban na kanyang hinarap. Hindi nagtagal, siya ay na-frame, inakusahan ng pagpatay at panginikil. Sa kabila ng kanyang mga protesta ng kawalang sala, hinarap siya ng kanyang asawa bilang saksi laban sa kanya. Bago dalhin sa kulungan, inabot sa kanya ni Judge Kim ang isang lasong tableta. Walang pag-aatubili, ininom ni Johan ang kalahati nito, isang planong inihanda niya. Matapos makaligtas, tumakas siya at hinanap ang kanyang ama sa mga lansangan. Ngunit bago pa niya ito matagpuan, siya ay sinaksak sa leg. Ang nag-utos ay walang iba kundi ang punong mahistrado. Bumagsak si Johan sa basang lupa, ang dugo'y humalo sa ulan. Sa kanyang huling sandali, nakita niya ang kanyang ina at ang batang si Han na Yaong. Wala na siyang balabal ng judge, wala na siyang kapangyarihan. Sa harap ng sariling konsensya, inamin niya ang lahat ng kasalanan bilang anak, bilang judge, at bilang tao. Kaagad pagkatapos nito, naganap ang isang hindi kapani-paniwalang pangyayari. Biglang namalaya ni Judge Johan na naroon siya sa unang paglilitis ng kanyang karera. Hindi niya matiyak kung inuulit lamang ng kanyang isipan ang kanyang buhay bago siya tuluyang mamatay, ngunit malinaw ang lahat sa kanyang paningin. Ang akusado sa kasong iyon ay si Kim Sang-jin na nagpahayag na dahil sa matinding gutom ay umakyat siya ng bakod upang magnakaw ng pagkain. Biglang may naalala si Johan. Tumalon siya mula sa upuan ng hukom at sumugod sa harap ng akusado. Sa bugso ng emosyon, idineklara niyang karapat-dapat sa parusang kamatayan ang akusado at nagpakita ng labis na galit dahilan upang magulat at manganga ang buong silid hukuman. Nagkaroon ng kaguluhan at hiyawan at inakala ng lahat na nawalan ng katinuan ang hukom. Sa tindi ng kanyang hiya, tahimik na lumabas si Johan ng silid ng hukuman. Habang naglalakad siya palayo, iniisip niyang marahil ay akyat na siya sa langit o bababa sa impyerno. Dahil sa paniniwalang naparusahan niya ang isang masamang tao, nakaramdam siya ng kakaibang gaan sa loob. Gayunman, hindi siya naglaho gaya ng inaasahan. Sa halip, tila may mga personal pang bagay na kailangan niyang harapin. Nang matapos ang mga iyon, lalo pa siyang nagulat nang mapagtantong may banyo rin pala ang impyerno. Pagtingin niya sa salamin, nakita niya ang sarili niyang mukha, ang anyo niya 10 taon ang nakalipas. Maging ang petsang nakalagay sa kanyang telepono ay tumutugma sa panahong iyon. Habang nakatitig siya sa kanyang mas batang anyo, bigla siyang sinampal sa ulo ng isang matandang lalaki. Ito ay walang iba kundi si Im Jeong-sik, ang punong hukom noong taong 2025. Inakala ni Im Jeong-sik na labis lamang na kinakabahan si Johan dahil ito ang unang beses na mag-isa niyang humatol, kaya kung ano-ano ang inaasal nito. Pinagsabihan siya ng mariin dahil sa sobrang parusang nais niyang ipataw sa isang kaso ng maliit na pagnanakaw. Paglabas niya ng hukuman, nasalubong ni Johan si Judge Kim Yoon-hyuk, ang dating kaklase na sa hinaharap ay magpapalaya sa kanyang ama mula sa nursing home at pipilit sa kanyang uminom ng lason. Nagdilim ang paningin ni Johan at muntik na niyang suntukin ang lalaki. Ngunit agad niyang naalala na ito ay nakaraan pa lamang, kaya sa halip ay niyakap niya si Judge Kim at nagpasalamat. Sa sandaling iyon, tuluyan ang naniwala si Johan na siya ay tunay na bumalik sa nakaraan. Ito ang panahong si Johan ay isang ordinaryong hukom pa lamang sa district court at hindi pa nasasangkot sa katiwalian. Ang una niyang ginawa ay tawagan ang kanyang ina. Nang marinig niya ang boses nito sa kabilang linya, hindi niya napigilan ang emosyon at tinawag niya ito bilang kanyang ina habang pinapayuhan itong laging magdala ng inhaler para sa hika.
Inakala ng kanyang ina na isa lamang itong panlilinlang sa telepono, sapagkat ang kanyang anak ay karaniwang malamig at hindi kailanman tumatawag ng ganoon kalambing. Noon pala, sa nakaraang buhay, tinatawag lamang ni Johan ang kanyang ina sa pangalan, at sa panahong ito ay wala pa itong sakit sa hika. Nag-check si Johan online at nalaman niyang si Jiang Taisik ang kasalukuyang chairman ng S-Shopping, habang ang chairman ng S-Group ay ang ama nito. Sa panahong iyon, iniimbestigahan ang S-Shopping dahil sa pag-iwas sa buwis at pamamahala ng lihim na pondo, ngunit palagi itong nakakalusot sa batas. Napagtanto rin ni Johan na si Kang Shinjin ay hindi pa naging punong mahistrado sa panahong iyon. Doon niya lubos na naunawaan na nabigyan siya ng pagkakataong magsimulang muli at itama ang mga pagkakamaling nagawa niya bilang isang sunod-sunuran sa nakaraan. Dahil bago pa lamang siya sa trabaho at wala pang sariling sasakyan, tinawagan niya ang kanyang matalik na kaibigang si Jeong Ho upang manghiram ng lumang kotse. Doon niya nalaman na si Jeong Ho ay isang tunay na gangster. Sa nakaraang buhay, tinalikuran niya ito nang tuluyan siyang naging alipin ng Hainal Law Firm. Matapos nito, hinanap ni Johan ang bahay ni Kim Sang-jin. Lumabas sa kanyang pagsisiyasat na bago pa man maaresto si Kim Sang-jin dahil sa petty theft, nakapatay na pala ito ng 3 tao. Sa nakaraang buhay, nalinlang si Johan ng kaawa-awang anyo ng akusado at pinatawan lamang ito ng suspended sentence. Dahil sa pagkakamaling iyon, nakalaya si Kim Sang-jin at nagpatuloy sa pagpatay ng isa pang biktima. Ang kasong ito ang naging ugat ng walang humpay na pagsisisi ni Johan at dahilan ng kanyang mga bangungot gabi-gabi. Nagkataon namang lumitaw rin ang assistant prosecutor na si Park Cheol-woo, ang may hawak ng kasong ito, dahil may hinala siyang may mga detalyeng sinadyang itago sa insidente. Hindi niya alam kung bakit nais ni Johan na halughugin ang bahay ni Kim Sang-jin, ngunit dahil sa kanyang kuryosidad at tiwala sa hukom, sumama rin siya. Pagpasok nilang dalawa sa loob ng bahay, biglang naalala ni Judge Johan ang case file mula sa kanyang nakaraang buhay. Ayon doon, ang bangkay ng ikatlong biktima ng serial killer ay natagpuan sa loob ng isang refrigerator. Agad siyang tumakbo patungo sa ref, handa ang loob na masaksihan ang pinakakakilakilabot na tanawin. Ngunit nang buksan niya ito, walang laman ang loob. Habang naguguluhan, natisod siya sa ilang bote ng panlinis na nakakalat sa sahig. Dahil dito, agad niyang kinunan ng litrato ang mga bote upang pag-aralan ang mga ito. Habang sila ay naghahapunan, dahil batid na ni Johan ang mangyayari sa hinaharap, nakipagtayaan siya kay Park Cheol-woo tungkol sa isang baseball game sa pagitan ng kupo ng Agila at ng kalaban nito. Buong kumpiyansa niyang sinabi na babawi at mananalo ang kupo ng Agila sa huling quarter, dahilan upang manganga sa gulat si Park Cheol-woo. Kinagabihan, magdamag na nagbantay si Johan upang muling pag-aralan ang buong kaso. Kinabukasan ng umaga, bago isagawa ang paghatol kay Kim Sang-jin, ipinatawag ng punong mahistrado noong panahong iyon na si Im Jeong-sik si Johan upang paalalahanan siya. Wala siyang nagawa kundi sumunod at mangakong hahatol ayon sa patakaran. Sa mismong paglilitis, hinatulan niya si Kim Sang-jin ng 1 taong pagkakakulong. Gayunman, ipinagpaliban ang pagpapatupad ng sentensya sa loob ng 2 taon. Matapos ang hatol, napansin ni Johan ang isang dalagang pamilyar ang mukha sa loob ng silid hukuman, ngunit hindi niya agad matandaan kung sino ito. Maya-maya, nang makita niyang nanginginig ang dalaga habang nakatayo sa harap ni Kim Sang-jin, sa kanya naalala na ito si Kang Ju-young. Ang babaeng sa nakaraang buhay ay nagtago sa bangkay ng ikatlong biktima ni Kim Sang-jin sa refrigerator na ginagamit sa pag-imbak ng kimchi. Nang subukan ni Johan na habulin siya palabas, nakaalis na si Kang Ju-young. Nagpunta si Johan sa mga kalapit na convenience store upang magtanong tungkol sa isang taong bumili ng maraming bote ng panlinis, ngunit wala pa rin siyang nakuhang resulta. Samantala, patuloy na binabantayan ni Prosecutor Park Cheol-woo si Kim Sang-jin at iniulat na hindi pa ito lumalabas ng bahay. Agad na nagpadala ng mensahe si Johan upang balaan siya na si Kim Sang-jin ay isang serial killer. Hindi naglaon, may isang may-ari ng tindahan ang nagsabing nakita niya ang dalagang bumili ng maraming bote ng panlinis at kinilala niya ito bilang si Kang Ju-young. Sinundan ni Johan ang dalaga pa uwi at ipinaalam na alam na niya ang lahat. Ibinunyag ni Kang Ju-young na tinakot siya ni Kim Sang-jin at sinabing papatayin ang kanyang ina kung hindi siya susunod sa kanyang mga utos. Dahil dito, wala siyang ibang pagpipilian kundi gawin ang ipinagagawa sa kanya. Sa loob ng refrigerator, naroon ang bangkay ng isa sa mga biktima. Lumalabas na madalas saktan ni Kim Sang-jin si Kang Ju-young. Sa isang pagkakataon, nakatakas ang dalaga at humingi ng tulong sa isa pang babae. Gayunpaman, pinatay rin ni Kim Sang-jin ang babaeng iyon upang patahimikin siya. Pagkatapos nito, tinakot niya si Kang Ju-young at inutusan itong itago ang bangkay ng biktima. Dahil sa matinding takot, hindi na naglakas loob si Kang Ju-young na magsumbong sa mga otoridad. Samantala, sinusundan ni Park Cheol-woo si Kim Sang-jin hanggang sa isang palaruan ng mga bata. Inutusan siya ni Johan na arestuhin ito kaagad. Gayunpaman, hindi naniwala si Park Cheol-woo na isang mamamatay tao si Kim Sang-jin dahil wala pa silang sapat na ebidensya. Nang banggitin ni Johan ang isang batang babaeng may suot na damit na may disenyong pato at masaksihan ni Park Cheol-woo ang malaswang tingin ni Kim Sang-jin sa bata, saka lamang siya tuluyang naniwala sa mga sinabi ni Johan. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may nakita si Kim Sang-jin sa kanyang telepono at bigla itong tumakbo palayo. Doon naalala ni Johan na naglagay si Kim Sang-jin ng isang nakatagong kamera sa loob ng isang teddy bear upang patuloy na kontrolin si Kang Ju-young. Nang malaman niyang hinahabol ni Park Cheol-woo si Kim Sang-jin paakyat sa isang matarik na daan, hiniling ni Johan kay Kang Ju-young na ituro ang mga rutang maaaring daanan. Gamit ang sasakyan, inunahan ni Johan ang lugar na tiyak na tatakbuhan ng mamamatay tao.
Habang papalapit sila, inutusan ni Johan si Kang Juyaong na sabayan siyang ulitin ng malakas ang mga salitang kanyang bibigkasin, isang hatol na direktang ipinataw niya sa mamamatay tao. Nang buong tapang na isigaw ng dalaga ang mga salitang iyon, kasabay nitong lumitaw ang anino ni Kim Sang-jin sa unahan ng kalsada. Walang pag-aatubili, inapakan ni Johan ang silinyador at buong lakas na binangga ang mamamatay tao. Personal niya itong dinala sa hustisya at handang tapusin ang buhay nito sa sarili niyang mga kamay. Pagkatapos nito, ipinaalam ni Johan kay Cheolwoo ang lokasyon ng freezer kung saan itinago ang bangkay at sa gayon ay tuluyang nailantad si Kim Sang-jin sa batas. Kinabukasan, sa loob ng silid hukuman, paulit-ulit na pinuri si Johan ng kanyang mga nakatataas. Gayunpaman, dahil isa lamang siyang ordinaryong hukom, limitado pa rin siya sa paghawak ng maliliit na kaso. Ang kasong pagpatay ni Kim Sang-jin ay hindi maaaring italaga sa kanya. Nang mapansin ng kanyang superior ang pagkadismaya ni Johan, ipinatawag siya nito sa opisina. Doon, kusang nag-apply si Johan bilang assistant judge upang siya ang makapaghawak ng kaso ni Kim Sang-jin. Ang direktor, na kilala sa pagiging tapat at matuwid, ay humanga sa matibay na prinsipyo at integridad ni Johan. Inaprubahan niya ang kahilingan nito. Hindi nagtagal, opisyal nang nagsimula ang paglilitis sa kaso ni Kim Sang-jin. Umakyat si Johan sa upuan ng hukom na may determinadong tingin. Sa nakaraang buhay niya, siya ang nagbigay ng maling hatol sa kasong ito. Sa pagkakataong ito, anuman ang mangyari, kailangan niyang itama ang pagkakamaling iyon. Bago magsimula ang paglilitis, personal na binisita ni Johan ang mga pamilya ng 3 biktima at inimbitahan silang dumalo sa pagdinig upang masaksihan ang paghuhusga kay Kim Sang-jin. Hindi alintana ang mga limitasyon ng isang presiding judge, tumayo si Johan at direktang nagsalita. Hindi siya nagbasa ng malamig na mga probisyon ng batas. Sa halip, nagsalita siya mula sa pananaw ng mga biktima at mariing kinondena si Kim Sang-jin. Ang hatol ay ibinatay sa mga taos-pusong salita ng mga pamilya ng biktima at sa kanilang taimtim na paghahangad ng katarungan. Hinatulan ni Johan ng kamatayan ng akusado. Agad na nag-alab ang emosyon sa buong silid hukuman. Sabay-sabay na pumalakpak ang lahat, maging ang mga gwardiya na nag-aalab sa galit ay marahas na itinulak palabas si Kim Sang-jin sa kanyang wheelchair. Namula ang mga mata ni Johan. Sa wakas, ang mga pagkakamali ng kanyang nakaraang buhay ay naitama sa pamamagitan ng paglilitis na ito. Bigla namang napansin ni Johan ang isang lalaking sinusundan ng isa pang tao. Tahimik niya silang sinundan. Sa sandaling iyon, malinaw niyang nakilala ang lalaki, si Kim Jin-han, na dati niyang nakasabuatan. Ang kasama nito ay walang iba kundi si Kim Yun-hyuk, ang kapwa hukom na may matinding inggit sa kanya. Sa buhay na ito, hawak pa rin ni Kang Shin-jin ang parehong makapangyarihang posisyon. Sinundan sila ni Johan hanggang sa isang restaurant at nakita niyang pumasok doon si punong maestrado Kang Shin-jin, ang lalaking pumatay sa kanya sa kanyang nakaraang buhay. Agad na sumiklab ang galit sa kanyang dibdib. Lihim na nagsabuatan sina Kang Shin-jin at Kim Jin-han, ang tiwaling kriminal na hukom, upang manipulahin ang mga hatol sa korte. Tumatanggap sila ng suhol mula sa mga kumpanyang umiiwas sa buwis kapalit ng pagbawas sa parusa. Hindi lamang iyon, kumita rin sila mula sa mga law firm. Kamakailan, tinatarget nila ang law firm ng biyanan ni Johan, ang Hainan Law Firm na pag-aari ni Go Jin-ju. Sa loob ng 12 taon, bawat kasong hinawakan ng law firm na iyon ay nauwi sa pagkatalo dahil sa pakikialam ni Kang Shin-jin. Nang maramdaman ni Kang Shin-jin na tama na ang tiempo, sinadya niyang makipagkita ng harapan kay Representative Jin-ju. Sadyang tumanggi siyang gumamit ng chopsticks, hinahalo ang lahat ng ulam at kumakain ng magaspang at walang hiya. Nandidiri si Representative Jin-ju ngunit wala siyang magawa kundi umupo sa tabi nito at mapagpakumbabang humingi ng tulong upang manalo sa kanyang kaso. Habang nakikitang nakayuko si Representative Jin-ju, sinadya ni Kang Shin-jin na ipahiwatig na tanging ang may kapangyarihan lamang ang may karapatang magsalita at pinaalalahanan siyang ang pakikipagtulungan lamang ang tanging paraan upang umusad. Pagkaalis ni Judge Kang, inutusan niya si Kim Jin-han na katawanin si Representative Jin-ju at bigyan ito ng ilang pabor sa kaso. Kinabukasan, binigyan ni Director Baek Yuseok si Johan ng isang napakahirap na kaso upang subukin ang kanyang kakayahan. Tinanggap ni Johan ang isang kasong may kinalaman sa insurance. 3 buwan bago masangkot sa isang nakamamatay na aksidente ang isang lalaking nagngangalang Park Hyuk-jun, bumili ang kanyang kasintahan ng life insurance at siya ang itinalagang nag-isang benepisyaryo. Dahil dito, si Hyuk-jun ang naging pangunahing suspect. Gayunpaman, may maunlad na restaurant si Hyuk-jun at hindi siya mukhang isang taong papatay para sa pera. Mariin niyang iginiit na wala siyang alam tungkol sa insurance. Dahil sa kakulangan ng ebidensya, nagpasya si Johan na personal na siya satin ang lugar ng aksidenteng kinasangkutan nina Hyuk-jun at ng dalaga. Noong araw ng insidente, nahulog ang kanilang sasakyan sa gilid ng bundok. Ang sugatang lalaki ay gumapang palabas mula sa upuan ng driver at tumakas, iniwan ang kanyang walang malay na kasintahan sa upuan ng pasahero. Sa unang tingin, mistulang isang simpleng aksidente lamang ito. Ngunit bago siya namatay, nakabili ang babae ng 8 death insurance policies. Umabot sa 12 bilyon ang kabuang insured amount at si Hyuk-jun ang nag-iisang benepisyaryo. Dahil dito, napilitan ang lahat na maghinalang sinadya ang aksidente. Habang malalim ang iniisip ni Johan, may lumapit sa kanyang isang babaeng reporter at nagpakilala. Inakala nitong pulis si Johan at sinubukang kumuha ng impormasyon tungkol sa investigasyon. Nakilala siya ni Johan, ito rin ang reporter na nag-interview sa kanya sa kanyang nakaraang buhay. Matapos ang maikling pag-uusap, nagtungo si Johan sa junkyard na pinapatakbo ng kanyang mga magulang. Sa malapit, lumitaw ang isang matandang babaeng paminsan-minsang nagbebenta ng mga bakal. Hindi siya makalimutan ni Johan, ito ang lola ni Han Na Yaong.
Dahil sa hindi makatarungang hatol ni Johan sa kanyang nakaraang buhay, nawala sa matandang babae ang kanyang nag-iisang apo. Ipinagtimpla siya ni Johan ng kape. Namumula ang kanyang mga mata habang lumuhod siya sa harap ng matanda at taos-pusong humingi ng tawad. Nag-atubili ang matandang babae, ngunit kalaunan ay umalis din sa junkyard at umuwi. Sa daan, sinalubong siya ng kanyang apo at sabay silang naglakad pauwi. Sa susunod na taon, papasok sa high school ang dalaga. Plano niyang magtrabaho pagkatapos ng graduation upang hindi na maghirap ang kanyang lola. Hindi niya kailanman inasahang maging tulad ni Johan, isang iginagalang na hukom, ngunit umaasa siyang kahit man lang ay makatapos ng kolehiyo. Kinabukasan, naghanda si Johan ng almusal para sa kanyang mga magulang. Ipinaalala rin niya sa kanila na, kung sakaling bumalik ang matandang babae sa junkyard, bigyan nila ito ng masustansyang pagkain. Kinabukasan ng umaga, maagang umalis si Johan. Ayon sa mungkahi ni punong maestrado Kang Shinjin, nakipag-ugnayan si Representative Jin Ryu sa superior ni Johan at tahasang humiling na si Johan ang humawak ng kaso dahil kilala siya sa lugar. Ang dahilan nito ay upang ayusin ang isang pagkikita sa bunsong anak na babae ni Representative Jin Ryu. Ang kanilang unang pagpupulong ay itinakda alas 2 ng hapon. Dumating ang bunsong anak na babae alas 3 ng hapon, sadyang pinaghintay ang kabilang panig ng halos 1 oras. Naglakad siya sa loob ng restaurant, ngunit hindi niya nakita si Judge Johan. Sa oras na yon, si Johan ay nagpapahinga sa isang hiwalay na cafe. Sa kanyang nakaraang buhay, ganito rin ang ginawa ng bunsong anak na babae, sadyang nahuhuli upang subukin ang pasensya at ugali ng kausap. Habang hinihintay ang tamang oras, sinamantala ni Johan ang pagkakataon upang muling suriin ang file ng insurance case. Maliwanag sa kanyang alaala na sa nakaraang buhay ay idineklara niyang inosente ang akusado, ngunit makalipas ang 3 taon ay sinadya nitong magdulot ng isa pang aksidente, at kalaunan ay nabunyag ang katotohanang pinatay nito ang sariling kasintahan. Nang makita ni Johan na malapit na ang itinakdang oras, nagpadala siya ng mensahe sa bunsong anak na babae upang ipaalam na maaaring mahuli pa siya. Dahil dito, labis na nagalit ang babae. Nang tumayo siya upang umalis sa restaurant, aksidente niyang nabangga ang isang waiter. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw si Johan sa kanyang likuran at inalalayan siya. Galit na galit ang babae at handa na sanang pagalitan at saktan ang waiter, ngunit hinawakan ni Johan ang kanyang pulso upang pigilan siya. Nagpakilala si Johan bilang ang taong matagal niyang hinihintay. Dahil sa galit at matinding pagkainis sa paghihintay, sinampal siya ng babae. Ipinaalala ni Johan na ang ginawa nito ay isang pisikal na pag-atake na maaaring humantong sa demanda, at kung lalala ang isyu, tiyak na siya ang mapapahamak. Dahil sa ilang salitang iyon, agad na nagbago ang kilos ng babae. Napilitan siyang humingi ng paumanhin sa waiter, ngunit mula sa sandaling iyon ay nabuo na ang tensyon at hidwaan sa pagitan nila. Hindi nagtagal, may kumuha ng video ng insidenteng kinasasangkutan ng bunsong anak na babae at inilathala ito online. Nang makita ito ng isang kasamahan ni Johan, agad siyang tinanong tungkol sa nangyari. Hindi nagpaligoy-ligoy si Johan at sinabi ang buong katotohanan na tunay nga siyang nakipagkita sa bunsong anak na babae ng Hainal Law Firm. Napansin ni Johan ang kawalan ng tiwala sa sarili at paninibugho sa mga mata ng kanyang kasamahan. Matagal na itong nagtatrabaho para sa punong maestrado, ngunit hindi kailanman nabigyan ng importansya, samantalang si Johan ay pinapaboran ng mga nakatataas at inihanapan pa ng blind date. Pagbalik ni Johan sa silid hukuman, muli niyang binuksan ang paglilitis na kinasasangkutan ni Park Hyuk-jun. Sa pagkakataong ito, ang saksi ay si Gayaong, ang pinsan ng kasintahan ni Park at siya ring insurance consultant nito. Nagpatotoo si Gayaong na noong nabubuhay pa si Seon-hee, hindi kailanman sinabi ng dalaga kay Park Hyuk-jun ang tungkol sa pagbili ng insurance. Dahil dito, tila nawawala ang motibo ng pagpatay para sa pera, at sa ganitong sitwasyon ay dapat sanay palayain si Park. Gayunpaman, malinaw na si Gayaong lamang ang may kaalaman tungkol sa insurance, kaya naging susi siya sa kaso at kailangang imbestigahan ng mabuti. Hiniling ni Johan na suriin ang telepono ni Gayaong, ngunit tumanggi ito. Nang hilingin naman ni Johan ang personal niyang telepono, sinabi ni Gayaong na ito ay nawawala. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang isang tawag mula sa loob ng kanyang bag. Si Johan mismo ang tumawag sa numerong iyon. Dahil dito, napilitan si Gayaong na ibigay ang telepono. Binuksan ni Johan ang gallery ng kamera at ipinakita sa korte ang mga larawan, mga matalik na larawan ni Park Hyuk-jun at ni Gayaong. Hindi na ito maitatanggi. Sa huli, isinalaysay ni Gayaong ang buong katotohanan. Dati siyang kasintahan ni Park Hyuk-jun at ipinakilala niya ito sa kanyang pinsang si Seon-hee. Lumabas silang tatlo, uminom, at nang malasing si Gayaong, si Park at si Seon-hee na lamang ang nagpatuloy. Kalaunan, sinabi ni Seon-hee kay Park na siya ay buntis at ipinakita ang pregnancy test na may 2 guhit. Dahil sa pamimilit, napilitan si Park na makipaghiwalay kay Gayaong. Ngunit kalaunan, nalaman niyang hindi talaga buntis si Seon-hee at gumamit lamang ito ng peking test strip upang linlangin siya. Puno ng pagsisisi si Park, kaya lihim niyang ipinagpatuloy ang ugnayan kay Gayaong. Nang mabunyag ito, nagalit siya sa panlilinlang. Matapos bumili ng insurance, sinadya niyang magmaneho sa isang liblib na kalsada, tinanggal ang seatbelt ni Seon-hee, at inihulog ang sasakyan sa bangin na naging sanhi ng pagkamatay nito. Matapos maresolba ang kaso, napagtanto ni Johan na malaking tulong ang naibigay ng babaeng reporter na nakilala niya sa pinangyarihan ng aksidente. Bilang isang taong nagmula sa hinaharap, alam ni Johan na ang pribadong telepono ni Gayaong ang susi sa paglutas ng kaso. Nang aminin ng reporter na kilala niya si Gayaong, agad niyang tinanong kung alam nito ang pribadong numero, dahilan upang maisagawa ang pagtawag sa loob ng korte.
Dumalo rin sa paglilitis ang pinuno ng departamento na si Chief Justice Kang Shinjin na nakarinig tungkol sa kasikatan ni Johan. Napansin niyang tila alam na ni Johan ang tungkol sa telepono at maging ang magiging resulta ng paglilitis mula pa sa simula. Dahil sa husay ni Johan, mas pinahalagahan siya ni Director Baek Lee-seok, ang pinakamataas na hukom sa kanilang lokal na korte, at binalak siyang ilipat sa Korte Suprema sa Seoul. Gayunpaman, malinaw sa alaala ni Johan na sa nakaraang buhay ay malapit nang dumaan sa reforma ang hudikatura at maaapektuhan din si Baek. Ayaw niyang mapahamak ang isang matuwid na tao, kaya tumanggi siyang lumipat at nagpa siya ring pigilan si Baek na maging punong mahistrado dahil itinuturing ito ni Kang Shinjin bilang balakid. Nagpa siya si Johan na makipagtulungan kay Director Baek upang labanan si Kang Shinjin. Matapos ang insurance scam case, muling humingi ng tulong ang reporter kay Johan. Ang kanyang ama, isang gwardiya sa Palace of Plain-Cast-Eron, ay inakusahan ng pagnanakaw. Nang marinig ang pangalan ng lugar, naalala ni Johan ang isang kaso sa kanyang nakaraang buhay, isang pagnanakaw sa bahay ni Director Lee ng Korean Hospital, kung saan nawala ang lihim na accounting book mula sa isang iron safe. Matapos ang insidenteng yon, agad na nakipag-ugnayan si Director Lee kay Chief Justice Kang Shinjin. Agad na nagpanik ang pinuno ng departamento na si Chief Justice Kang Shinjin sapagkat ang nawawalang notebook ay naglalaman ng madidilim na lihim ng mga makapangyarihang tao. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, agad niyang tinawagan ang mamamatay taong nagtatrabaho para sa kanya at inutusan itong hanapin ang nawawalang notebook sa bahay ni Director Lee. Samantala, dumating si Judge Johan sa harap ng palasyo. Napansin niya ang isang kahina-hinalang lalaking naglalakad sa paligid at may pakiramdam siyang nakita na niya ito noon. Gayunpaman, hindi niya ito pinansin at sa halip ay sinundan ang babaeng reporter patungo sa silid ng mga kagamitan sa residential area. Gamit ang kanyang propesyonal na kaalaman sa batas, natulungan niya ang reporter na makaiwas sa masusing pagtatanong ng mga gwardiya. Pagkatapos nito, nagtungo si Johan sa kanyang matalik na kaibigang si Jeong-ho at humiling ng tulong. Hiniling niyang gamitin ni Jeong-ho ang malawak nitong koneksyon upang matunton ang magnanakaw sa loob ng palasyo. Agad pumayag si Jeong-ho, ngunit hindi rin niya napigilang mag-alala para sa kanyang dating kaibigan. Sa tuwing may problema, kahit isa ng hukom si Johan, hindi siya lumalapit sa pulis kundi kay Jeong-ho. Dahil dito, napagtanto ni Jeong-ho na ang ninakaw na bagay ay lubhang mapanganib. Ang pag-aalala ni Jeong-ho ay nagpabalik ng mga alaala kay Johan. Ang kanyang ama ay isang tapat at mabuting tao na madalas naloloko ng iba, dahilan upang ang kanilang pamilya ay maghirap at madalas kapusin sa pagkain. Noong bata pa si Johan, hindi siya nangahas humiling kahit ng laruan dahil batid niya ang kalagayan ng kanilang pamilya. Madalas ipaalala ng ama ni Johan ang kahalagahan ng pag-aaral, umaasang balang araw ay magiging hukom ang kanyang anak. Habang lumalaki si Johan, siya at si Jeong-ho ay nagtrabaho ng part-time upang kumita ng pera. Sa isang insidente, inutusan ang mga gwardiya na supilin ang mga nagpoprotesta, at kabilang sa mga iyon ang ama ni Johan. Mula sa malayo, nasaksihan ni Johan ang pagbagsak ng kanyang ama. Tatakbo sana siya patungo rito, ngunit dumating ang mga pulis sa lugar at napilitan si Jeong-ho na hilahin siya palayo. Hindi nagtagal, kinasuhan ng security company ang ama ni Johan at pinaratangang nanuntok ng gwardiya na nagresulta sa pagkabali ng buto nito. Sa huli, nasentensyahan ng ama ni Johan ng 1 taon at kalahating pagkakakulong. Nakatayo si Johan sa loob ng korte, walang magawa habang hinahatulan ang sarili niyang ama. Alam niyang siya lamang ang saksi na makapagpapatunay ng kawalang sala nito, ngunit hindi siya nangahas magsalita. Kung gagawin niya yon, kailangan niyang aminin na iniwan niya ang ama at tumakas mag-isa. Dahil dito, napuno ng matinding pagsisisi ang puso ni Johan at doon niya pinagtibay ang pasyang tuparin ang hangarin ng kanyang ama na maging isang hukom. Kalaunan, napagtanto ni Johan na ang utak sa likod ng pinsalang sinapit ng kanyang ama ay walang iba kundi si Jang Tae-sik ng S-Group. Hindi niya namalayang nakatayo na pala siya sa harap ng kumpanya ni Tae-sik. Mula roon, napansin niya ang isang babae na humaharang sa sasakyan ng chairman. Nang mapalapit siya, nakilala niya ito bilang si Prosecutor Kim Jin-ah. May utos si Jin-ah na arestuhin si Jang Tae-sik dahil sa tax evasion ng kumpanya nito. Sa kabila ng pagmamataas ng chairman, napilitan itong sumama. Nang gabing iyon, iniulat ng nakatataas ni Jin-ah kay Chief Justice Kang Shinjin ang buong detalye ng pag-aresto kay Tae-sik. Pagkatapos nito, nakipag-ugnayan ang pinuno kay Jang Yong-hyun, ang ama ni Jang Tae-sik. Ipinaliwanag niyang nakuha na ng pulisya ang mga talaan para sa panloob na investigasyon, kaya minadali ang pag-aresto upang pigilan ito. Hanggat makukulong si Jang Tae-sik ng 48 oras, magiging maayos ang lahat. Hindi nagtagal, ipinatawag si Jin-ah ng pamunuan at pinilit na itigil ang investigasyon at hayaan ang chairman na makapagpahinga ng payapa. Wala siyang nagawa kundi sumunod. Kinabukasan, may dinalang bagong set ng libro ang leader. Natuklasan ni Jin-ah na ang datos ay eksaktong tumutugma sa investigasyon ng pulisya at sapat upang patunayan na malinis umano ang kumpanya ni Tae-sik. Inutusan siyang palayain ng chairman, bagay na labis na ikinagalit ni Jin-ah. Samantala, nakita ng ama ni Johan ang balita tungkol sa investigasyon kay Tae-sik at agad niyang nakilala ito bilang taong nagpakulong sa kanya noon. Nang makita ni Johan ang lungkot sa mukha ng kanyang ama, nagpasya siyang hanapin si Jin-ah upang makipagtulungan at pabagsakin si Tae-sik bago pa man sila opisyal na magsama sa trabaho. Binalak ni Johan na hanapin ang nawawalang accounting book. Ilang araw na ang nakalipas, natuklasan nito ni Jeong-ho. May isang lalaking kagagaling lamang sa bilangguan na pinangunahan ang kanyang mga kasabwat sa pagnanakaw sa bahay ni Director Lee. Nang mabalitaan ito, agad na nagtungo sina Johan at Jeong-ho sa bahay ng lalaki. Ipinakita nito ang isang malaking supot ng pera, ngunit walang notebook sa loob.
Matapos ang matinding sagutan, pagbabanta, at pang-akit, naalala ng lalaki na itinapon niya ang notebook sa basurahan. Dinala niya ang dalawa sa lugar kung saan niya itinapon ang notebook. Kasabay nito, natunto ng mamamatay tao na ipinadala ng pinuno ng gang ang kasabwat ng lalaki at nalaman din mula rito na ang libro ay itinapon sa bakuran. Dahil dito, nagkaroon ng paligsahan ang dalawang grupo sa paghahanap ng isang target. Sinadya ni Jeong Ho na tumawag ng mga kasamahan upang tumulong habang punang pangamba si Johan. Habang naglalagablab ang galit ni Johan, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina. Ipinaalam nito na may dumating na isang bungkos ng lumang gamit, kabilang ang isang accounting book. Agad kinuha ni Johan ang libro mula sa kanyang ina at natuklasan na sa loob nito ay nakasulat ang mga pangalan ng matataas na opisyal ng Korea. Labis ang tuwa ni Johan, hindi niya namalayang may isang mamamatay tao sa malayo ang nagmamanman sa kanila. Hindi nagtagal, sa tulong ni Director Baek Hee-seok, nagsagawa si Johan ng isang press conference. Inilantad niya ang accounting book at binasa ng malakas ang bawat pangalan sa harap ng mga reporter. Ang mga opisyal at politikong nabanggit ay pawang mga kriminal na tumulong sa iba upang makaiwas sa serbisyo militar at determinado si Johan na papanagutin silang lahat. Samantala, nakaupo si Chief Justice Kang Shin-jin sa harap ng telebisyon at pinapanood ang press conference. Habang isa-isang binabasa ang mga pangalan, lalong dumilim ang kanyang mukha. Bago ang press conference, natagpuan ni Johan ang nawawalang kwaderno ng direktor na si Lee sa junkyard ng kanyang ina. Ang kwadernong iyon ay naglalaman ng mga peking medical diagnosis na mismong si Director Lee ang gumawa na nagtatala ng listahan ng mga tumulong sa matataas na opisyal upang makaiwas sa sapilitang serbisyo militar. Matapos makuha ang mga diagnosis na ito, agad na nakipagkita si Johan sa isang babaeng mamamahayag sa isang coffee shop. Hindi niya inakala na pagkakababa pa lamang ng tawag ay may mamamatay taong ipinadala ng pinuno ng departamento na sumunod sa kanya at biglang nakipagbuno kay Johan. Malinaw na nakita ni Johan ang mukha ng kalaban at agad niyang nakilala na ito ang mismong taong pumatay sa kanya sa nakaraang buhay. Nakawala si Johan mula sa kanya, kinuha ang kwaderno at nagmaneho palayo. Sa sandaling iyon, sa kanya nalaman na ang taong nasa likod ng kwaderno ay si Chief Kang. Mabilis na nakipagkita si Johan sa babaeng mamamahayag at ibinigay ang kwaderno sa kanya upang kuhanan ng litrato. Kung sakaling sa hinaharap ay hindi mailabas ng buo ang listahan dahil sa ilang hadlang, umaasa siyang ang mamamahayag ang maglalantad ng katotohanan kapalit niya. Katatapos pa lamang niyang magbilin ng makatanggap siya ng tawag para sa isang pakikipagkita mula sa isang kriminal na hukom. Sa parehong sandali, iniulat ng mamamatay tao kay Chief Kang na nakuha ni Johan ang kwaderno mula sa junkyard. Lumalabas na ang junkyard na iyon ay pag-aari ng pamilya ni Johan. Nag-isip sandali si Chief Kang at saka inutusan ang mamamatay tao na umatras muna. Sinamantala rin niya ang pagkakataong ito upang subukang alamin kung maaari niyang mahila si Johan sa kanyang panig. Sumunod sa utos ni Chief Kang, nakipagkita ang kriminal na hukom kay Johan at palihim na iminungkahi na lumipat siya sa Sun Court kapalit ng kwadernong hawak niya. Naalala ni Johan ang kanyang nakaraang buhay kung saan siya ay naging alipin ng kapangyarihan at sa huli ay namatay sa isang malagim na paraan. Sa pagkakataong ito, ayaw na niyang ulitin ang parehong landas, kaya mariin niyang tinanggihan ang alok ng kriminal na hukom. Direktang pumunta si Johan upang makipagkita kay Director Baek at ibinigay sa kanya ang kwaderno, naniniwalang poprotektahan ito ni Director Baek ng anti-corruption hanggang sa huli. Iniulat ng kriminal na hukom kay Chief Kang ang pagtanggi ni Johan na isuko ang kwaderno. Agad na sumakit ang ulo ni Chief Kang. Inutusan niya ang kausap na ipagpatuloy ang pakikipag-ugnayan kay Johan at saka ibinaba ang tawag. Sumama si Chief Kang sa dating Pangulo patungo sa isang silid pulong. Ang mga taong naroon ay pawang kabilang sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan sa South Korea, kapwa mula sa lumang at bagong hanay. Palihim din silang nagsagawa ng isang pulong ng gabinete upang talakayin ang paglipat ng kapangyarihan at direktang magtalaga ng isang mambabatas bilang kalihim ng hustisya. Pagkatapos ng pulong, nakipagkita si Chief Kang sa dating Pangulo. Sa panahong iyon, ang dating Pangulo ay mayroon pa ring napakalaking impluensya sa South Korea. Ibinigay niya kay Chief Kang ang mga kahinaan ng mga taong dumalo sa pulong at inutusan siyang matutong samantalahin ang mga ito. Kinabukasan, pinangunahan ni Director Baek si Johan sa isang press conference. Tumayo si Johan sa harap ng media at binasa ang buong listahan ng mga pangalang nasa kwaderno. Galit na galit ang kriminal na hukom at agad na hinarap si Johan upang tanungin siya. Nakahanda na si Johan ng isang kwento. Nagsinungaling siya na may nakita siyang dating kaklase sa law school sa listahan, isang taong palaging nilalait ang pamilya ni Johan dahil sa pagpapatakbo ng junkyard. Kaya sinamantala niya ang pagkakataong ito upang maghiganti sa taong iyon at sabay na ilantad ang buong listahan. Napakakinis ng kanyang pagsasalaysay, kaya naniwala ang kriminal na hukom at iniulat ito pabalik kay Chief Kang. Noon lamang napagtanto ni Chief Kang na sa mga salita ni Johan ay naipasa ang responsibilidad ng paglalantad ng listahan kay Director Baek. Dahil sa pagbubunyag ng listahan, napagpasyahan ni Chief Kang na si Johan ay hindi kakampi ni Director Baek at hindi rin madaling mahila sa kanyang panig, ngunit kailangan pa rin siyang bigyan ng babala upang manatiling sunod-sunuran. Pagkasabi nito, tumalikod si Chief Kang at tumayo ng tuwid sa harap ng dating Pangulo. Matinding pinagalitan siya ng dating Pangulo, paulit-ulit siyang tinuturo gamit ang panulat at sinisisi sa pagtatago ng impormasyon dahil kalahati lamang ng listahan ang ibinigay sa kanya. Tahimik na tinanggap ni Chief Kang ang lahat ng pagsisisi at paulit-ulit na humingi ng tawad. Dahil nakita ng dating Pangulo na may silbi pa si Chief Kang, mariin lamang niya itong binalaan at inutusan na maghanda para sa pagdinig sa pagtatalaga ng kalihim ng hustisya.
Ipinakita ng isang mambabatas ang lantad na paghamak kay Chief Kang, kinukutya siyang lumaki sa luho at bisyo, likas na magaling mambola, at sa maikling panahon ay naging paborito ng dating Pangulo. Naranasan ni Chief Kang ang lahat ng uri ng pang-aalipusta mula sa dating Pangulo at sa mga mambabatas. Sa sandaling iyon, labis niyang pinagnasaan ang kapangyarihan. Matapos mailantad ang mga rekord upang linisin ang mga bakas, iniutos ni Chief Kang sa mamamatay tao na patayin si Director Lee sa ospital. Dinala ng mamamatay tao si Director Lee sa rooftop, gumawa ng peking suicide note na umako sa lahat ng kasalanan, at saka siya itinulak pababa mula sa itaas. Nang makita ni Johan na tuluyang pinutol ni Chief Kang ang lahat ng daan ng kaligtasan, nakaramdam siya ng panghihinayang. Gayunpaman, maswerte pa rin siya dahil si Director Baek ang naglantad ng mga rekord kapalit niya. Kasabay nito, gumuho rin ang mga ambisyon ng nakatataas na hukom na kaalyado ni Director Baek. Ang nakatataas na opisyal ni Johan ay nagbuntong hininga dahil inakala niyang aakyat siya sa Sun Court kasama ang direktor hanggang sa puntong naglagay na ng karatulang for sale ang kanyang asawa sa kanilang bahay. Ngunit ngayon ay hindi niya alam kung paano ito ipaliliwanag sa kanya. Matagal na nag-isip ang nakatataas na opisyal bago lumabas upang tawagan ang kanyang asawa, ngunit bigla siyang nabangga ng isang motorsiklo. Agad na sumugod si Johan upang tumulong, ngunit muling rumagasa ang motorsiklo patungo sa kanila. Malinaw na nakita ni Johan na ang nagmamaneho ay ang parehong mamamatay tao, at nahulaan niyang isa itong babala ni Chief Kang dahil sa kanyang pagbubunyag ng mga rekord. Pagkatapos nito, dinala ni Johan ang kanyang nakatataas sa ospital. Sinabi ng opisyal na tila pamilyar ang nagmamaneho ng motorsiklo na parang isang taong minsan na niyang hinatulan. Tahimik na itinala ni Johan ang impormasyong ito sa kanyang isipan. Sa sandaling ito, tumawag si Chief Kang upang makipagkita kay Johan. Naisip ni Johan na marahil ay nakita na ni Chief Kang ang kakayahang sinadya niyang ipakita, kaya personal itong lumapit upang subukang mahila siya sa kanyang panig. Nagpanggap si Chief Kang na pinupuri si Johan sa mahusay niyang paglalantad ng mga rekord at sinabing hindi pa niya yon inilantad noon dahil hinihintay lamang niya ang tamang pagkakataon. Walang sinabi si Johan at tahimik lamang niyang inobserbahan ang bawat salita ni Chief Kang. Bigla niyang naalala ang nakaraang buhay noong minsang marinig niya sa isang radio interview na si Chief Kang ay isang ulila na lumaki sa matinding kahirapan. Kaya't sinadya ni Johan na ikwento ang sarili niyang karanasan kung paano siya minsang kinutya ng mga kaibigan dahil sa kahirapan ng kanilang pamilya upang mas mapalapit ang loob ni Chief Kang sa kanya. Gaya ng inaasahan, lubos itong ikinatuwa ni Chief Kang. Hindi lamang iyon, sinadya ring maliitin ni Johan si Director Baek, sinasabing labis itong nagpapahalaga sa reputasyon. Matapos ilantad ang mga rekord, tila si Director Baek mismo ang pumutol sa sarili niyang landas patungo sa pagiging Chief Justice, samantalang si Johan naman ay kailangan lamang samantalahin si Director Baek upang mabilis na umangat. Pagkatapos sabihin ito, hayagan niyang ipinakita ang kanyang katapatan kay Chief Kang at sinabing ito lamang ang taong may kakayahang gumabay sa kanya. Labis na nasiyahan si Chief Kang sa ipinakitang asal ni Johan. Binanggit ni Chief Kang na makalipas ang 2 linggo ay gaganapin ang pagdinig ng isang mambabatas para sa posisyon ng kalihim ng hustisya at umaasa siyang bago pa man iyon ay magagawa ni Johan na pabagsakin ang mambabatas. Hindi na nagtanong pa si Johan at agad na pumayag ng walang pag-aalinlangan. Lalo pang nasiyahan si Chief Kang sa pagiging marunong makibagay ni Johan. Habang sinusunod ni Johan ang plano upang makuha ang tiwala ni Chief Kang at maghintay ng tamang pagkakataon para maghiganti, naging napakahirap naman ang landas ng paghihiganti ni Prosecutor Gina. Ang mga bagong record na ipinadala ng kanyang nakatataas ay eksaktong tumugma sa mga dokumento ng internal investigation ng pulisya. Dahil dito, napawalang sala si Chairman Jiang Taisik. Walang magawa si Gina kundi umupo sa tabi ng higaan ng kanyang ama, sinasabing maghintay pa siya ng kaunti dahil tiyak niyang mahuhuli rin niya si Chairman Jiang Taisik. Kinabukasan, upang tuparin ang utos ni Chief Kang, nakipag-ugnayan si Johan kay Jeong Ho at hiniling na siya sa atin nito ang background ng mambabatas. Nang makita ni Jeong Ho sa telebisyon ang balitang malapit ng maging kalihim ng hustisya ang mambabatas, bahagyang kumibot ang sulok ng kanyang bibig, ngunit napilitan pa rin siyang pumayag. Habang gumagawa si Johan ng iba't ibang paraan upang mawalan ng posisyon ang mambabatas, nagsimulang lumala ang eskandalong may kinalaman sa pag-iwas sa serbisyong militar. Maraming matataas na opisyal ng South Korea ang mabilis na inaresto. Ang bagong talagang Chief Justice ay isang matuwid at malinis na opisyal na may kaparehong paninindigan ni Director Baek, kaya't binigyang pansin niya ito. Hindi nagtagal, nakatanggap si Director Baek ng utos ng paglilipat at itinalagang magtrabaho sa Seoul Court. Ibinahagi niya ang balitang ito kina Johan at sa kanilang nakatataas at inihayag na sasama rin silang dalawa sa kanya. Naalala ni Johan na sa nakaraang buhay, ang anak na babae ng mambabatas ay minsang nasangkot sa isang kaso ng droga. Maaari niyang gamitin ang pagkakataong ito bilang isang butas upang labanan ang mambabatas. Habang iniisip ni Johan kung paano samantalahin ang bagay na yon, hindi niya namalayang nakarating na siya sa Seoul, isang lugar na pamilyar sa kanya. Nagpasya siyang simulan ang kanyang paghihiganti mula sa kanyang biyenan, si Representative Yo. Sa nakaraang buhay, isa lamang siyang utusan sa opisina ni Representative Yo at sa huli ay namatay ng walang katarungan. Sa buhay na ito, nais niyang siya mismo ang magtakda ng kanyang kapalaran. Sa pagkakataong ito, nakipagkita si Johan kay Representative Yo bilang isang legal consultant ng isang law firm. Sinabi niyang nais niyang kunin si Prosecutor General Lee bilang consultant ng firm. Kapalit nito, hiniling niya kay Representative Yo na magtalaga ng isang abogado na tutok kay Sehi. Alam ng lahat na si Sehi sa law firm ay parang isang palamuting walang silbi at niwala man lang sariling legal assistant. Kaya iyon ang naging hiling ni Johan.
Agad na hinila ni Sehi si Johan palayo, nananatiling mayabang at madaldal na parang isang spoiled na dalaga, ngunit sa loob-loob niya ay unti-unti siyang naantig ng ginawa ni Johan. Nang makita ni Johan ang masigla at buhay na si Sehi, na lubos na naiba sa malamig at malayong asawa niya sa nakaraang buhay, bumuhos ang sari-saring emosyon sa kanyang puso. Kinabukasan, pumasok si Johan sa trabaho sa Seoul Court. Pagpasok pa lamang niya sa lobby ay nasalubong niya si Prosecutor Gina. Nagmadali siyang bumati, ngunit sa kanya naalala na hindi pa pala sila kailanman nagkita, kaya't nahiya siyang bumaling at binati na lamang si Assistant Kim Yun-hyo. Inilipat din si Assistant Kim sa Seoul Court sa utos ni Chief Kang at itinalagang magbantay kay Johan. Matapos bumati, dumiretso si Johan upang makipagkita kay Chief Kang. Iminungkahi niyang samantalahin ang isang kahinaan upang magkaroon ng kalamangan dahil parehong adik ang anak na lalaki at anak na babae ng mambabatas. Iminungkahi niyang unahin ang anak na babae ng mambabatas na kasalukuyang nasa South Korea. Nasiyahan si Chief Kang at tumango, saka tinanong kung ano ang gusto ni Johan. Sinabi ni Johan na nais niyang maging consultant ng law firm ni Representative Yo at umaasang magiging consultant din doon si Prosecutor General Lee. Sa ganitong paraan, maaaring samantalahin ng anak na babae ng representative ang pagkakataon upang makamit ang sariling layunin. Pumayag si Chief Kang at sa loob-loob niya ay bahagyang humanga sa kasakiman ni Johan. Paglabas ni Johan mula sa opisina ni Chief Kang, nakita siya ng kanyang nakatataas. Nang mapansing malapit si Johan kay Chief Kang, nagsimulang magduda ang kanyang nakatataas sa tunay na paninindigan niya. Ilang sandali lamang ang nakalipas, ipinatawag ng Deputy Director at ng Direktor ang lahat ng senior judges para sa isang pulong. Sa buong bulwagan, halos lahat ng hukom ay lubusang sumusunod kay Chief Kang at ginagawa ang nais nito, habang binabaliwala ang mga salita ng bagong talagang direktor ng Seoul Court. Matapos mag-isip ng matagal, nagpa siya ang nakatataas na tanungin mismo si Johan. Ngunit bago pa siya makaalis, naputol ang kanyang kilos dahil sa isang tawag mula sa direktor. Magkasama silang pumunta ni Johan upang humarap sa direktor. Sa pagkakataong ito, ipinagkatiwala ng direktor kay Johan ang kaso sa South District na kamakailan lamang ay nagdulot ng matinding kaguluhan. Ang kasong ito ay lubhang maselan, ngunit alam ni Johan mula kay Jeong-ho na ang mambabatas ay lihim na nakikipagsabuatan sa pinuno ng distrito ng South District. Dahil dito, maaari niyang gamitin ang kasong ito upang imbestigahan ang mambabatas, kaya't hindi siya nagdalawang isip at agad niyang tinanggap ang kaso. Pagkaalis mula sa opisina ng punong hukom, tumawag si Johan kay Sehi upang makipagkita at pag-usapan ng masinsinan ang tungkol kay Prosecutor General Lee. Habang hinihintay si Sehi, binalikan ni Johan ang alaala ng sinkhole case. Noong panahong iyon, biglang nagkaroon ng pagguho ng kalsada sa isang lugar sa South District ng Seoul. Maraming sasakyan ang nalibing sa hukay, agad na namatay ang mga driver, at maraming pedestrian ang nasugatan. Kalaunan, napag-alaman sa investigasyon na ang pagguho ay sanhi ng depektibong konstruksyon. Ang may-ari ng kumpanyang responsable sa konstruksyon ay ang mismong pinuno ng distrito ng South District. Hindi nagtagal, kinasuhan siya ng prosekusyon. Umabot ang kaso hanggang sa apela, ngunit sa huli, lahat ng kaso hinggil sa pagkamatay at pinsalang dulot ng sinkhole ay nagtapos sa panalo ng pinuno ng distrito. Nang mabalitaan ni Assistant Kim na tumanggap si Johan ng ganitong kahirap na kaso, hindi niya napigilang mapangiti ng palihim. Ngunit agad nagbago ang kanyang ekspresyon nang makita niyang may isang magandang babae na dumating upang hanapin si Johan. Inutusan ni Johan si Sehi na makipag-ugnayan sa abogado ng law firm sa Shanghai sa Amerika upang imbestigahan ang paggamit ng droga ng anak na lalaki ni Prosecutor General Lee. Hinati nila ang mga gawain, ang isa ay nag-imbestiga sa Amerika, habang ang isa naman ay naghanap ng bar na madalas puntahan ng anak na babae ng mambabatas. Tinulungan sila ni Jeong-ho at dinala sila sa eksaktong bar na madalas puntahan ng anak na babae ng mambabatas. Nakuhanan niya ng video at mga litrato ang babae habang gumagamit ng droga. Matapos makuha ang mga ebidensya, agad itong ipinadala ni Johan kay Prosecutor General Lee na palihim na ipinahihiwatig na ang anak niyang lalaki sa Amerika ay katulad din ng anak na babae ng mambabatas na gumagamit ng droga. Pagkatapos nito, hiniling ni Johan na makipagkita ng personal kay Prosecutor General Lee. Dinala ni Johan ang ebidensya ng paggamit ng droga ng anak na babae ng mambabatas at hinarap si Prosecutor General Lee, hinihiling na agad itong arestuhin. Nang makita ni Johan na hindi pa rin natitinag si Prosecutor General Lee, inutusan niya si Sehi na tumawag sa abogado sa Shanghai ng Amerika mismo sa harap nito. Nang marinig ni Prosecutor General Lee na may litrato ng kanyang anak na gumagamit ng droga noong nakaraang gabi, wala na siyang nagawa kundi pumayag sa hinihingi ni Johan. Pagkatapos nito, inilabas ni Johan ang ebidensya ng panunuhol na kinasasangkutan ng mambabatas at hiniling kay Prosecutor General Lee na samantalahin ang pagkakataong ito upang pabagsakin ang mambabatas. Dahil isang matuwid na opisyal at alam niyang may problema talaga ang mambabatas, nakaramdam ng bahagyang ginhawa si Prosecutor General Lee. Ganitong uri ba ng tao ang maituturing na hukom? Dapat tandaan na hindi lamang sa loob ng korte umiiral ang hustisya, may mga hukom din sa labas nito. Nang mabalitaan ni Sehi na pumayag si Prosecutor General Lee na maging consultant ng law firm, labis siyang natuwa at inanyayahan si Johan na uminom. Ngunit tumanggi si Johan at sinabing sa susunod na lamang, dahilan upang halatang madismaya si Sehi. Nang bumisita si Johan sa junkyard ng kanyang ina, nadatnan niya si Hanayaong na nakikipagtalo sa kanyang lola. Bilang isang hukom, namagitan si Johan at nalaman niyang nais lamang ni Nayaong na magtrabaho upang hindi na mahirapan araw-araw ang lola, samantalang nais naman ng lola na mag-focus si Nayaong sa pag-aaral. Pinahinto ni Johan ang kanilang pagtatalo at tinawagan si Jeong-ho.
Hiniling niyang kumuha si Jeong-ho kay Nayaong bilang part-time worker sa isang convenience store, 4 na araw lamang bawat linggo, upang sa natitirang mga araw ay makapasok pa rin siya sa klase. Sa ganitong paraan, natugunan ang pangangailangan ng dalawa. Paulit-ulit na yumuko ang lola sa pasasalamat kay Johan. Hindi napigilan ni Jeong-ho na purihin si Johan, sinabing napakaswerte ng lipunan na ang isang mabuting tao tulad niya ay naging hukom. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Johan na mapabuntong hininga, iniisip sa sarili na isa siyang basurang hukom. Naalala niya ang nakaraang buhay, kung saan namatay si Nayaong dahil sa kanyang hindi makatarungang hatol, at muling bumigat ang sakit sa kanyang dibdib. Kinabukasan, dumating ang babaeng mamamahayag upang interviewin ang mga biktima ng sinkhole case. Nakilala niya ang ama ng nag-iisang namatay sa insidente, isang matandang lalaking mismong nakasaksi kung paano nakaligtas ang pinuno ng distrito sa parusa ng batas. Wala na siyang magawa kundi maghain ng reklamo, ngunit wala ring naging resulta. Habang kinakausap ng mamamahayag ang matanda, biglang dumating ang sasakyan ng pinuno ng distrito. Nang makita niyang sinusubukan ng mga tao na harangan ang kanyang sasakyan, agad siyang tumakas. Hindi na niya kinaya ang araw-araw na protesta ng mga mamamayan sa harap ng kanyang bahay, kaya tinawagan niya ang abogado na kanyang inupahan at pinagalitan ito. Hindi niya alam na ang abogadong iyon ay ang ate ni Sehi. Inakusahan ng pinuno ng distrito ang abogado ng mabagal na pag-usad ng kaso at agad siyang inalis sa sinkhole case. Pagkatapos nito, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na pilitin ang mga biktima at kanilang pamilya na ipagbili ang kanilang karapatan sa murang halaga na sumira sa reputasyon ng mga biktima. Hindi na nakayanan ng abogado ang garapalang asal ng pinuno ng distrito. Binalaan siya ng isang tauhan na ang pinuno ng distrito ay nagmula sa Five Blessings Gang na sanay gumawa ng maruruming gawain para sa mga mambabatas, dahilan kung bakit siya napoprotektahan at napopromote. Doon lamang napagtanto ng ate ni Sehi na sadyang inuusig ng pinuno ng distrito ang mga biktima. Upang mabilis na maresolba ang sinkhole case at mapigilan ang patuloy na pang-aabuso, agad niyang kinontak si Sehi at hiniling na hanapin si Johan, ang hukom na may hawak ng kaso, upang papanig sa law firm at maglabas ng hatol. Matagal nang naghihintay si Sehi na makipagkita muli kay Johan. Naalala niya ang pangakong sa susunod na lang na hindi kailanman natupad kaya't nakaramdam siya ng pagkainis. Ngayon na may dahilan na siya upang hanapin si Johan, hindi na siya nag-aksaya ng salita at agad niya itong hinila upang kumain kasama niya. Hindi nila inasahan na biglang lalabas ang babaeng mamamahayag at makikitang kausap ni Johan tungkol sa mga biktima ng sinkhole case. Hindi na kayanan ni Sehi ang selos, agad siyang lumapit, hinawakan ang kamay ni Johan at lantaran niyang hinamon ang mamamahayag, sinasabing ang kanilang law firm ang nagtatanggol sa pinuno ng distrito. Nang makita ng mamamahayag ang pagiging malapit ng dalawa at ang panig na kinatatayuan ni Johan, lubos siyang nadismaya sa kanya. Sa sandaling iyon, tumawag ang ama ng biktima. Dahil dito, nagmadaling umalis si Reporter Song. Samantala, pinaalalahanan ni Johan si Sehui na huwag makialam sa kaso ng sinkhole at ipinaalam na sapat nang maiparating niya ang sitwasyon sa kanyang nakatatandang kapatid. Ipinaliwanag din niya na sa bandang huli ay maaaresto rin ang district chief at ang kongresista. Sinabi lamang ni Sehui sa kanyang kapatid na naiparating na niya ang mensahe na nagdulot ng maling akala na tutulungan ni Johan ang law firm. Hinabol ni Johan si Reporter Song at binalaan siya na ang district chief ay hindi lamang isang politikong kasabwat ng madilim na construction company, kundi isa ring brutal na taong nagmula sa mundo ng kriminal. Sa kabila ng pag-aalala ni Johan, si Reporter Song, na dati nang nadismaya sa kanya, ay malamig na humiling na huwag na siyang makialam at saka umalis sakay ng kanyang sasakyan. Naalala ni Johan ang kanyang nakaraang buhay, kung saan minsang pinuntahan ni Reporter Song ang bahay ng biktima at doon ay binugbog. Dahil dito, agad siyang nakipag-ugnayan kay Jeong-ho upang humingi ng tulong. Samantala, pinilit ng mga tauhan ng district chief ang mga magulang ng biktima na makipagkasundo ng pribado, kasabay ng walang awang pang-insulto. Sinabi nilang patay na ang kanilang anak at ituring na lamang iyon bilang kabayaran upang mailigtas ang mag-asawa sa kapahamakan. Sa galit, dinampot ng matandang lalaki ang isang kutsilyo upang patahimikin ang tauhan, ngunit hindi ito natakot at mayabang pang hinamon ang matanda na saksakin siya sa dibdib. Sa sumunod na sandali, hinampas siya ng matandang babae hanggang sa duguan ang kanyang ulo. Dito nakuha ng tauhan ang kahinaan ng mag-asawa. Tinawagan niya ang district chief at sinabing tapos na ang lahat, saka inimbitahan itong pumunta sa lugar bago ibinaba ang telepono. Pagkatapos, pinilit niya ang matandang lalaki na pumayag sa kasunduang pang-areglo at nagbanta na kung tatanggi ay ipakukulong niya ang asawa nito. Habang naguguluhan ang matandang lalaki, dumating si Jeong-ho sa tamang oras at pinatumba ang tauhan. Nang dumating si Reporter Song, wala na roon ang tauhan at ang mag-asawa dahil nailayo na sila ni Jeong-ho. Samantala, minamaneho ni Johan ang kanyang sasakyan upang sundan at harangin ang district chief bago ito makarating sa kanyang tauhan. Nakamaskara siya nang pilitin niyang huminto ang sasakyan ng district chief sa gilid ng daan. Makalipas ang ilang sandali, unti-unting nagkamalay ang district chief at nakita si Johan na papalapit sakay ng isang bakho. Biglang sumugod si Jeong-ho at sinipa ang district chief, dahilan upang mahulog ito sa hukay na matagal nang inihanda. Pagkatapos, hinayaan ni Johan ang matandang lalaki na magpasya sa magiging kapalaran ng district chief. Naalala ng matandang lalaki ang masakit na alaala ng pagkamatay ng kanyang anak, kung paano niya mismong nasaksihan ang pagbagsak nito sa malalim na hukay. Namula ang kanyang mga mata at hiniling niyang magbayad ng buhay ang district chief. Sa huli, binuhat ni Johan ang isang malaking bato at isinagawa ang hatol laban sa district chief. Sa paghuhusgang iyon, idineklara ang parusang kamatayan para sa district chief.
Sa kritikal na sandali, nagbago ang isip ng matanda at hiniling na itigil ang pananakit. Para sa kanya, hindi pa humihingi ng tawad ang district chief sa kanyang anak. Hindi pa rin alam ng publiko ang kawalang hustisyang sinapit ng kanyang anak, kaya hindi pa dapat mamatay ang district chief ng ganoon kadali. Matapos siyang pakawalan, agad na inutusan ng district chief ang kanyang mga tauhan na hanapin, sa anumang paraan, ang taong dumukot sa kanya noong gabing iyon. Pagkatapos magbigay ng mga utos, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kongresista. Ipinahayag ng kongresista ang matinding pagkadismaya dahil hindi pa naayos ang problema ng matandang lalaki at inatasan ang district chief na gumamit ng mas marahas na paraan upang mabilis na tapusin ang usapin. Kinabukasan, muling nagtungo ang tauhan ng district chief sa bahay ng matandang lalaki upang makipagkasundo. Hindi inaasahan, agad itong pumayag. Noong nakaraang gabi, pinayuhan ni Johan ang matanda na pansamantalang makipag-areglo sa district chief. Ipinaliwanag niyang unti-unti niyang ilalantad ang lahat ng krimen nito sa korte at tuluyang ihaharap sa hustisya. Nang makuha ang kasunduan sa pagkakasundo, labis ang kasiyahan ng district chief at agad niya itong iniulat sa kongresista, walang kamalay-malay na papalapit na ang panganib. Kasabay nito, isang kriminal na hukom ang nakipagkita kay Chief Justice Kang Shinjin at ibinahagi ang natuklasan niyang pagkakakilanlan ni Johan. Noong nasa ika-12 baitang si Johan, nagkaroon ng alitan ang kanyang ama at mga security personnel ng isang construction company na humantong sa hatol na 1 taon at kalahating pagkakakulong. Lubhang nagulat si Chief Justice Kang sapagkat naalala niya ang paglilitis noon sa ama ni Johan. Isa siya sa 3 hukom na naghatol sa kasong iyon. Dahil dito, nagsimula siyang maghinala kung ang paglapit ni Johan sa kanya ay isang anyo ng paghihiganti. Inanyayahan niya si Johan na maghapunan at tinanong kung bakit hindi pa nito pinipigilan ang kongresista na maging ministro ng hustisya. Ipinaliwanag ni Johan na naayos na niya ang usapin sa Prosecutor General at hinihintay na lamang ang araw ng pagdinig upang kumilos. Sinamantala ni Chief Justice Kang ang pagkakataon upang tanungin kung bakit sinusunod ni Johan ang kanyang mga utos nang walang hinihinging kapalit at kung ano ang tunay nitong layunin sa paglapit sa kanya. Tahasan niyang sinabi na alam niya ang nakaraan ng ama ni Johan. Sandaling natigilan si Johan bago mahinahong sabihing tapos na ang lahat ng iyon. Gayunpaman, hindi pa rin naalis ang pagdududa ni Chief Justice Kang. Lalong lumala ang sitwasyon nang makita ng mga nakatataas ang pagkikita ni Johan at Chief Justice Kang at agad itong iniulat kay Director Baek. Ayon sa ulat, kamakailan ay madalas makitang malapit si Johan sa punong mahistrado. Hindi naniniwala si Director Baek na kakampi si Johan ni Chief Justice Kang. Inisip niyang baka tinatakot lamang ito, kaya palihim niyang pinaalalahanan si Johan na maaari siyang humingi ng tulong kung kinakailangan. Hindi ipinaliwanag ni Johan ang buong katotohanan at umalis, determinado ng pabagsakin ang kongresista. Tinawagan ni Johan ang Prosecutor General at iminungkahing ipaubaya kay Prosecutor Kim Jin-ah ang kaso laban sa kongresista. Dahil hindi natatakot si Jin-ah sa kapangyarihan, siya ang pinakamainam na humawak ng kaso. Kinagabihan, ipinatawag ng Prosecutor General ang pamunuan ni Jin-ah at iniutos na ibigay sa kanya ang lahat ng ebidensya. Inabot ng kanyang superior kay Jin-ah ang isang malaking bag na puno ng mga dokumento, kasabay ng huwad na papuri na siya lamang ang pinagkakatiwalaan nito. Hindi maunawaan ni Jin-ah ang biglaang pagbabago ng ugali ng kanyang superior. Nang makita niya ang ebidensyang gumagamit ng droga ang anak ng kongresista, napagtanto niyang binigyan siya ng isang mapanganib na sandata at ginagawang kasangkapan upang pabagsakin ang kongresista. Habang naguguluhan, nakatanggap siya ng tawag mula kay Park Cheol-woo na nagyayaya ng hapunan. Pagkatapos ng trabaho, agad siyang nagtungo sa restaurant. Sa daan, may isang estrangherong biglang nag-abot sa kanya ng sobre. Hindi pa niya ito nabubuksan nang dumating siya sa restaurant at laking gulat niyang makita si Cheol-woo na may kasamang ibang tao, si Johan. Ginamit ni Johan ang koneksyon ni Cheol-woo upang makipagkita kay Jin-ah. Sa unang pagkikita pa lamang, diretsahan niyang sinabi na alam niyang nakatanggap si Jin-ah ng ebidensya at naghahanda ng arestuhin ang kandidato sa pagiging ministro ng hustisya. Dahil sa biglaang pagbunyag na iyon, nakaramdam si Jin-ah na ginamit lamang siya at galit na nagbabalak umalis. Ngunit binuksan ni Johan ang sobre. Sa loob nito ay isang regalo mula kay Jiang Taisik. May nakasulat na liham sa Ingles na nagsasabing mahal niya siya at ang buong papel ay nabahira ng dugo. Alam ni Johan na matagal nang tinatakot si Jin-ah ni Jiang Taisik. Iminungkahi niya na hulihin ni Jin-ah ang anak ng kongresista dahil sa paggamit ng droga, habang siya naman ang tutulong upang pabagsakin ang mismong kongresista. Ito lamang ang paraan upang tuluyang maibagsak si Jiang Taisik. Tinanggap ni Jin-ah ang alok. Pagkatapos, humarap siya kay Jiang Taisik at sinadyang kumain ng bastos at mapanghamon. Ibinuhos pa niya ang dugo sa baso ng alak at ininom ito ng isang lagukan. Sa galit, minura ni Taisik si Jin-ah sa kanyang isipan at tinawag itong baliw. Dahil alam niyang halos lahat ng kinikita ni Jin-ah ay napupunta sa pagpapagamot ng kanyang ama, inutusan niya ang kanyang tauhan na gamitin ang pera upang ayusin ang problema. Samantala, ipinagpatuloy ni Johan ang pagtulak sa kaso ng sinkhole na ilang araw na lamang ay ihaharap na sa paglilitis. Tinawagan niya si Reporter Song at hiniling na kapanayamin ang iba pang mga biktima ng insidente dahil maaaring makatulong ito sa kaso. Bagamat hindi lubos na nauunawaan ni Reporter Song ang kanyang layunin, sinunod niya ito at nakipagkita sa lalaking nawala ng aso sa insidente, gayon din sa may-ari ng karinderyang malapit sa pinangyarihan. Hindi nagtagal, nagsimula ang paglilitis sa kaso ng sinkhole. Napansin ni Johan na hawak ng district chief ang mga kasunduan sa pagkakasundo ng 12 biktima. Ayon sa batas, dapat sana itong mauwi sa hatol na walang sala.
Ngunit habang naghahanda si Johan na magbigay ng hatol, biglang tumayo ang abogado ng matandang lalaki at nagsumite ng bagong ebidensyang video. Sa video, makikitang marahas na tinatakot ng tauhan ng district chief ang lalaking nawalan ng aso upang pilitin siyang pumirma sa kasunduan. Ang video ay kinuha ni Reporter Song sa panahon ng panayam at ibinigay sa abogado bago ang paglilitis. Agad itong itinanggi ng abogado ng district chief at iginiit na ang pananakot ay personal na kilos lamang ng tauhan at hindi sapat upang patunayang lahat ng biktima ay pinilit. Gayunpaman, naglabas pa ang abogado ng karagdagang ebidensya mula sa panayam sa may-ari ng karinderya na muling nagpabago sa takbo ng paglilitis. Ikinuwento ng may-ari ng karinderya sa babaeng reporter na bago pa man mangyari ang insidente ng sinkhole, napansin na niya ang mga bitak sa kalsada at agad niya itong iniulat sa lokal na administrasyon. Gayunman, wala siyang natanggap na anumang tugon. Nang tuluyan ng gumuho ang kalsada at mangyari ang trahedya, nais sana niyang ilahad ang katotohanan sa isang istasyon ng radyo, ngunit siya ay tinakot ng mga tauhan ng district chief at pinilit na manahimik. Dahil malinaw na ang ebidensya, iginiit ni Johan na ang marahas na kilos ng mga tauhan ng district chief ay bumubuo ng isang kasong kriminal at kinakailangang litisin sa ilalim ng batas penal. Ipinaliwanag niya na tanging matapos lamang ang paglilitis sa kasong kriminal maaaring ipagpatuloy ang pagdinig sa kaso ng sinkhole. Kasabay nito, inutusan niya ang prosecution na imbestigahan ang district chief upang alamin kung bakit ito gumamit ng karahasan upang pilitin ang mga biktima na makipagkasundo at kung ano ang tunay nitong itinatago. Matapos makuha ang resulta, agad na iniulat ng kriminal na hukom ang sitwasyon kay Chief Justice Kang. Ipinaalala niya na ang prosecutor na itinalaga ni Johan upang magsagawa ng investigasyon ay isang malapit nitong kaibigan at minsan na rin nilang pinagsamahan ang paglutas sa isang serial killing case. Nabahala si Chief Justice Kang. Kung tuluyang maimbestigahan ang district chief, maaaring masundan ng prosecution ang mga ebidensya patungo sa isang kongresista at tuluyang mabunyag ang halos 20 bilyong won na lihim nilang tinanggap mula rito. Sa sandaling iyon, lubos nang nakumbinsi si Chief Justice Kang na hindi kakampi si Johan. Kinagabihan, ipinatawag ni Chief Justice Kang ang kongresista at inatasan itong asikasuhin ang district chief. Kapag naglakas loob umano ang district chief na bumaliktad at magsiwalat ng lahat, walang sinuman sa kanila ang makaliligtas. Tahimik na sumang-ayon ang kongresista. Samantala, nagtungo si Johan sa law firm ni Representative Yo at nagkunwaring nagpahayag ng pagkabahala. Ipinaliwanag niya na napilitan siyang ipalabas sa korte ang video kung saan makikitang tinatakot ang mga biktima. Kung tatanggihan ng ebidensya, tiyak na maghihinala ang media at mga reporter sa ugnayan niya sa law firm. Pagkatapos nito, palihim niyang pinaalalahanan si Representative Yo na malapit nang mabunyag ang kasong may kinalaman sa lihim na perang ibinayad ng district chief. Kung agad ditong puputulin ang ugnayan sa district chief, hindi madadamay ang law firm. Nagpasalamat si Representative Yo sa paalala at tuluyang nawala ang kanyang sama ng loob tungkol sa kaso ng sinkhole. Pagkalabas ng law firm, isinama ni Johan si Yoo Se-hui upang kumain ng sabaw ng baka. Nabanggitan niya nang hindi sinasadya na minsan na rin niyang dinala roon ang isang kakilala. Paulit-ulit siyang tinanong ni Se-hui kung babae ba yon. Dahil nanatili siyang tahimik, napuno ng selos ang isipan ni Se-hui, hindi niya alam na ang tinutukoy ni Johan ay siya mismo sa nakaraang buhay. Samantala, sinunod ni Park Cheol-woo ang utos ni Johan at sinimulan ang pag-imbestiga sa district chief. Sa paraang pahapyaw, pinaalalahanan niya ang district chief na darating ang panahon na itatakwil din siya ng kongresista, kaya mas mabuting makipagtulungan na lamang bago pa mangyari yon. Pagkatapos nito, walang awang pinalaya niya ang district chief. Hindi niya inakala na paglabas pa lamang nito ay agad itong tatawagan ng kongresista upang tanungin kung may isiniwalat ba siya sa prosecution at mahigpit siyang inutusang huwag magsalita ng kahit ano. Sa galit, minura ng district chief ang kongresista at inakusahan itong tinatrato siya na parang aso. Mula noon, nagsimulang mabuo ang hidwaan sa pagitan nila, isang sitwasyong eksaktong naayon sa plano ni Johan. Kinagabihan, naghanda ang kongresista ng pasaporte para sa district chief at inatasan itong lumikas muna sa ibang bansa. Dahil sa takot na baka hindi na siya makabalik, sinadya ng district chief na magdala ng USB na naglalaman ng black money ng kongresista upang magamit bilang panakot kung kinakailangan. Pagkatapos, kasama ang kanyang tauhan, nagtungo siya sa pantalan at naghintay ng sasakyang dagat sa loob ng isang bookstore roon. Dahil sa lawak ng koneksyon ni Jeong Ho, mabilis niyang nalaman ang planong pagtakas ng district chief at agad niya itong ipinaalam kay Johan. Kaagad na nagtungo si Johan sa bookstore, ngunit nadatnan niyang sinasakal na ng isang assassin ang district chief. Agad siyang sumugod upang paghiwalayin ang dalawa. Agad niyang inawat ang assassin at nakipagbuno, ngunit unti-unti siyang natalo at napasailalim sa panganib. Sa kritikal na sandali, dumating si Jeong Ho at nailigtas si Johan. Dahil sa lumalalang sitwasyon, tumakas ang assassin. Iniwan ni Johan ang walang malay na district chief sa harap ng presinto ng pulisya at natagpuan sa kanyang katawan ang isang USB na naglalaman ng ebidensya ng black money ng kongresista. Ibinigay niya ito kay Park Cheol-woo upang simulan ang investigasyon. Nang malaman ng kriminal na hukom na nabigo ang assassination attempt, agad niyang iniulat ito kay Chief Justice Kang at binanggit na ang taong nagligtas sa district chief ay tila pamilyar sa kanya. Nagsimula siyang maghinala na may kaugnayan si Johan sa lahat ng ito, sapagkat mula nang lumitaw si Johan, sunod-sunod ang mga pagkakamaling nagaganap, kabilang ang pagkakalantad ng kaso ng Peking military exemption. Lalong dumilim ang mukha ni Chief Justice Kang nang maalala niyang ang prosecutor na humahawak sa investigasyon ng district chief ay malapit na kaibigan ni Johan. Hindi nagtagal, opisyal nang sinimula ni Park Cheol-woo ang investigasyon.
Dahil sa muntik ng pagkitil sa kanyang buhay, hindi na naglakas loob ang district chief na magsinungaling at tuluyan niyang inamin na lihim siyang nagbigay ng pera sa kongresista ng National Assembly. Nakuha ni Chiolwo ang mahalagang ebidensya at agad na nagdala ng mga tao upang halughugin ang opisina ng isang mambabatas. Sa panahong iyon, nawalan na ng kapangyarihan ang mambabatas, kaya tinawagan niya si Chiolwo at hiniling na makipagkita ng pribado. Ikinuwento ni Chiolwo ang nangyari kay Johan at pagkatapos ay tumuloy sa napagkasunduang lugar. Naramdaman ni Johan na maaaring bitag ito kaya nais sana niyang sumama, ngunit sa kalagitnaan ng biyahe ay tinawagan siya ng pinuno ng komite at inutusan na dumaan muna sa kanya. Dahil hindi siya makatanggi, napilitan siyang lumihis ng daan. Samantala, nagmadaling pumunta si Chiolwo sa tagpuan at agad niyang natuklasan na patay na ang mambabatas. Nang lalapit na sana siya upang suriin ang katawan, bigla siyang sinakal ng isang lalaking nakasuot ng itim. Sa kabilang panig, humarap si Johan sa pinuno ng komite. Sa araw na iyon ay may pagdinig para sa promosyon ng mambabatas bilang ministro ng hustisya at nais ng pinuno na masaksihan kasama si Johan ang pagbagsak nito. Sinabi ni Johan na matagal na niyang pinaghandaan ang lahat. Batay sa mungkahi ni Johan, pinangunahan ng babaeng piskal na si Jin Ah ang isang operasyon sa nightclub at nahuli sa akto ang anak ng mambabatas. Ang pag-aresto ay nakunan ng isang reporter na tinawag ni Johan at agad na inilathala sa balita. Nang mabunyag ang paggamit ng droga ng anak ng mambabatas, tuluyang bumagsak ang plano nitong maging ministro ng hustisya. Natuwa ang pinuno ng komite at nagtanong kung kilala ni Johan si Chiolwo. Binanggit din niya na kamakailan lamang ay nakipag-ugnayan ang mambabatas kay Chiolwo. Dahil dito, agad nagduda si Johan. Hindi niya maintindihan kung paano nalaman ng pinuno ang impormasyong iyon. Nang maisip niyang mag-isa lamang pumunta si Chiolwo, napagtanto niyang ito ay isang bitag upang ipagbintang sa kanya ang pagpatay sa mambabatas. Habang iniisip ni Johan kung paano ililigtas si Chiolwo, patuloy siyang tinanong ng pinuno tungkol sa tunay niyang layunin. Mabilis na nag-isip si Johan at sinabi na ang pakay niya ay pabagsakin si Judge Hong, ang hukom na nagparusa sa kanya ama noon. Gusto niyang gumanti at gamitin ang kapangyarihan ng pinuno. Binanggit din niya na alam niyang naroon ang pinuno noong araw ng paghatol, ngunit bilang pansamantalang hukom ay wala itong kapangyarihang magpasya. Dahil dito, tuluyang naniwala ang pinuno. Tinawagan ng pinuno ang isang mamamatay tao at pagkatapos ay isinama si Johan sa isang restaurant kung saan isinasagawa ang mga lihim na transaksyong pampulitika. Ipinakilala rin niya si Johan sa may-ari ng restaurant na siyang nag-ampon sa kanya noong bata pa siya. Ikinuwento niya ang kanyang mahirap na nakaraan upang mas mapalapit kay Johan. Binalaan din niya ito na malapit ng mapalitan ang punong mahistrado at kapag natanggal na ito, ibibigay niya si Judge Hong kay Johan. Matapos makitungo sa pinuno, agad na hinanap ni Johan si Chiolwo. Nang makita niyang ligtas ito, saka lamang siya nakahinga ng maluwag. Nalaman niya na ang mambabatas ay pinatay ng tauhan ng pinuno at ginawang mukhang nagpakamatay upang putulin ang investigasyon. Dahil halos imposibleng matunton ang tunay na may sala, hinarap ni Johan ang direktor ng ahensya tungkol sa kaso ng pagbagsak ng lupa. Binalaan niya ito na dapat aminin sa korte ang pamimilit sa mga pamilya ng biktima na pumirma sa kasunduan, kung hindi ay ilalantad niya ang pagtulong nito sa pagtatago ng iligal na pera ng mambabatas. Dahil sa takot, pumayag ang direktor sa lahat ng kondisyon. Sa huli, naisampa sa korte ang kaso at nahatulan ang direktor ng 10 taong pagkakulong. Sa wakas, nabigyan ng hustisya ang mga biktima at nabunyag ang malawakang katiwalian. Nabunyag din ang mga iligal na gawain ng kumpanyang konstruksyon na kontrolado ng direktor, kabilang ang pandaraya sa mga proyekto at pagtanggap ng napakalalaking suhol. Habang patuloy na binabalita ng media ang insidente ng pagbagsak ng lupa, kusang nagtipon ang mga mamamayan sa lugar upang magbigay-pugay sa mga biktima. Naparusahan ang mga salarin at ang ama na nawalan ng anak ay tuluyang nakaramdam ng ginhawa sa puso. Matapos maisara ang kaso, sa loob ng isang lihim na mansyon, muling nagtipon ang dating Pangulo at ang kanyang mga kasamahan upang talakayin ang pagpapalit ng punong mahistrado. Iminungkahi ng pinuno ng komite si Judge Hong bilang bagong kandidato at agad itong sinang-ayunan ng dating Pangulo. Pagkatapos ng pulong, umalis ang lahat, ngunit nakita nila ang mambabatas na nakaluhod sa sahig, naghihintay sa paglabas ng dating Pangulo. Nilapitan siya ng pinuno ng komite at sinabi na papalayain ang kanyang anak na babae sa pamamagitan ng suspended sentence. Kapalit nito, kailangan niyang isuko ang ambisyon na maging ministro ng hustisya. Hindi ito matanggap ng mambabatas at itinulak niya ang pinuno, humihiling na makausap ang Pangulo. Sa halip, palihim siyang binalaan ng pinuno at ipinakita ang isang bungkos ng larawan na naglalantad ng pagtataksil ng kanyang asawa sa iba't ibang driver. Ginamit ng pinuno ang panulat na minsang ginamit ng mambabatas upang siya'y insultuhin at idiniin ito sa kanyang mukha. Pilit siyang pinasunod na parang isang alipin upang mapanatili ang kanyang pamilya at posisyon. Pagkatapos nito, malamig siyang tumawa at umalis. Hindi nagtagal, sa pamamagitan ng impluwensya ng pinuno, kumalat sa internet ang mga paninira laban sa punong mahistrado. Nakipag-ugnayan din ang hukom sa kriminal na sangay sa media, determinadong pabagsakin ang punong mahistrado sa loob ng isang buwan. Bagamat tumango lamang ang pinuno, mas pinahahalagahan niya si Johan kaysa sa iba. Dahil dito, sa hapunan kasama si Judge Hong, si Johan lamang ang isinama niya. Samantala, patuloy namang nagdududa ang hukom sa kriminal na sangay kay Johan at nagtanong kay Kim Yun-hyuk tungkol dito. Wala itong masabing malinaw, maliban sa ilang beses na ipinatawag si Johan sa opisina ng direktor. Nang marinig ito, labis na nagalit ang ministro ng hustisya. Nang gabing iyon, dumalo si Judge Kang Shin-jin sa handaan ni Judge Hong at sinabi sa kanya na siya ang magiging susunod na punong mahistrado. Nasilaw si Judge Hong sa alok, ngunit nag-alala rin sa posibleng kahihinatnan.
Pinaalala ng pinuno ang kanilang dating ugnayan at tiniyak na poprotektahan siya. Dahil dito, naging kampante si Hong at masayang nakipag-inuman. Hindi niya alam na naroon si Johan at lihim na nakikinig. Pagkatapos umalis ni Hong, hinarap ng pinuno si Johan at inabot sa kanya ang isang sobre na naglalaman ng ebidensyang kayang pabagsakin si Hong. Hinamon niya si Johan kung sino ang unang makakatalo sa hukom. Agad na ibinigay ni Johan ang ebidensya kay Jeong Ho upang imbestigahan. Natuklasan na ang anak ni Hong ay nakapasok sa isang kumpanya sa pamamagitan ng pandaraya, kahit mababa ang marka sa pagsusulit. Kinabukasan, sumama si Johan sa kanyang nakatataas upang iulat ang resulta ng kaso. Sa gitna ng pag-uusap, sinenyasa ng direktor ang opisyal at tinanong si Johan tungkol sa kanyang relasyon sa pinuno ng komite. Inamin niya ito at sinabing may kapalit ang bawat utos na kanyang tinutupad, ngunit hindi niya isiniwalat ang detalye. Dahil dito, galit na binalaan siya ng direktor at tuluyang pinutol ang kanilang ugnayan. Tahimik na umalis si Johan at nagtungo sa opisina ng isang abogado, batid na ito na ang kanyang nag-iisang pagkakataon upang labanan ang katiwalian sa sistemang hudisyal. Ilang araw bago nito, ibinigay ni Chairman Kang kay Johan ang ebidensya ng krimen ng anak ni Judge Hong. Nais niyang makipagpaligsahan kay Johan upang malaman kung sino ang mauunang magpabagsak kay Judge Hong, siya ba o si Johan. Kinabukasan, agad na hinanap ni Johan ang isang babaeng reporter at hiniling na ilantad ang katiwalian ng anak ni Judge Hong at ang paggamit nito ng koneksyon upang makapasok sa isang construction company. Pumayag ang reporter, ngunit nagtanong kung paano nalalaman ni Johan ang napakaraming lihim. Nang hindi ito sumagot, nanahimik na lamang siya. Matapos gamitin ang reporter upang pabagsakin si Judge Hong, binalak ni Johan na itulak si Director Baek bilang susunod na punong mahistrado. Para magawa ito, nakipagkita siya kay Representative Yo at hiniling ang tulong nito. Kapalit nito, magiging legal advisor ng law firm si Director Baek. Alam ni Johan na matagal nang nais ni Representative Yo na makuha si Baek bilang advisor, ngunit palaging tinatanggihan noon. Hindi agad naniwala si Representative Yo dahil sa tingin niya ay hindi madaling mapabagsak ang isang bagong punong mahistrado. Kaya ipinaliwanag ni Johan na nililinis na ni Chairman Kang ang posisyon at nais palitan si Judge Hong, habang siya naman ang magpapatalsik dito upang makaupo si Director Baek. Ang kailangan lamang gawin ni Representative Yo ay tiyaking makuha ni Baek ang nominasyon ng Pangulo. Natuwa si Representative Yo sa ideya dahil magiging advisor ng kanyang law firm ang parehong Prosecutor General at punong mahistrado, kaya agad niyang inasikaso ang mga dokumento. Gayunman, pakiramdam ni Johan ay masyadong madali ang lahat at hindi niya lubos na pinagkakatiwalaan ang plano ni Chairman Kang. Mabilis na inilantad ng reporter ang eskandalo ng anak ni Judge Hong at agad itong naging sentro ng batikos. Humingi ng tulong si Judge Hong kay Chairman Kang na nangakong ayusin ang lahat. Samantala, sinabi ni Johan kay Director Baek na malapit nang mapatalsik ang punong mahistrado at nais ni Chairman Kang na iangat si Judge Baek. Hinimok niya si Baek na tanggapin ang posisyon upang hindi na manaig ang mga tiwaling opisyal. Doon lamang naunawaan ni Baek na hindi kailanman lumihis ng landas si Johan, sadyang ginamit lamang niya si Chairman Kang Shenjen. Nang gabi niyon, inalok ni Representative Yo si Baek bilang legal advisor at ipinangakong tutulungan siyang makuha ang nominasyon. Nagsimulang mag-alinlangan si Director Baek. Dumating si Prosecutor Gina kay Johan at nag-alok ng pakikipagtulungan upang hulihin si Jiang Taisik. Handa siyang isugal ang lahat. Ibinunyag ni Johan na ang tunay na target niya ay si Chairman Kang, ang utak sa likod ng buong sistema at ng mga iligal na gawain ni Jiang Taisik. Nagpunta sila sa junkyard ng mga magulang ni Johan at nagulat si Gina nang malaman ang katotohanan. Noon pa man ay tinulungan siya ng mga magulang ni Johan, ngunit ginamit ni Jiang Taisik ang kanyang ama upang ipagbintang ang krimen sa ama ni Johan. Dahil dito, nagpa siya si Gina na tulungan si Johan hanggang sa huli. Pinlano nila ang isang palabas upang ilantad ang tunay na layunin ni Chairman Kang. Sinimulan din ni Johan na bantayan ang isang tauhan nito, isang lalaking may salamin. Alam niyang malulugi ito sa stock market dahil nangangailangan ng pera para sa pag-aaral ng anak, kaya ginamit niya si Gina upang magpahiwatig ng isang investment scam. Ikinuwento ni Gina ang tungkol sa isang crypto scam na nagbibigay ng mataas na interes bago tumakas. Sinabi niyang maglalagay siya ng malaking pera upang kumita bago mahuli ang manloloko. Pagkatapos nito, ipinaalam ni Johan ang plano kay Chiolwo at hiniling ang tulong nito dahil si Chairman Kang din ang nasa likod ng tangkang pagpatay sa kanya noon. Dahil sa galit at paghahangad ng hustisya, pumayag si Chiolwo na makipagtulungan. Nagkunwaring nagkataong nagkita si Chiolwo at ang lalaking may salamin sa golf course. Sinadya niyang ipakita na palaging tinatawagan ni Gina. Nang maging interesado ang lalaki, ipinaliwanag ni Chiolwo ang detalye ng scam na magbabayad muna ng interes sa loob ng 3 buwan bago tumakas, kaya kailangang mag-withdraw bago iyon mangyari. Nang marinig na umaabot sa 10% ang buwanang kita, naging sabik ang lalaki. Upang gawing mas kapanipaniwala ang palabas, nag-organisa si Johan ng isang malaking Global Investment Conference sa isang mamahaling gusali. Pinakita rin ang lawak ng operasyon upang mapaniwala ang lalaki na kayang bayaran ang puhunan at interes bago mawala ang mga manloloko. Sa ganitong paraan, unti-unting naisakatuparan ni Johan ang kanyang plano laban sa makapangyarihang sistemang matagal nang kumokontrol sa hustisya. Ang lalaking may suot na salamin ay maingat lamang na naglabas ng 100 milyong won sa simula upang subukan ang sitwasyon, ngunit malinaw na hindi na niya mapigilan ang kanyang kasakiman. Habang humaharap siya kay Chairman Kang upang iulat ang planong pagbuo ng imahe ni Judge Hong bilang isang taong simple ang pamumuhay at mapagkawang gawa, hindi pa rin niya napigilang ngumiti ng palihim.
Samantala, nagsimulang makaramdam ng tensyon si Judge Hong nang makita niyang patuloy na itinutulak ni Chairman Kang ang kanyang promosyon sa mas mataas na posisyon. Kasabay nito, sinimulan na rin ni Johan ang paghawak sa kaso ng anak ni Judge Hong at paulit-ulit na tinatawagan si Chairman Kang, ngunit walang sumasagot. Dahil sa matinding pagkabalisa, nagpasya si Judge Hong na magmaneho mismo upang humingi ng tulong sa dating Pangulo. Hindi niya alam na palihim siyang sinusundan ng babaeng reporter hanggang sa bahay ng dating Pangulo. Doon, natagpuan niyang nakikipagkita ang dating Pangulo kay Chairman Jiang, ang ama ni Jiang Taisik. Inihanda ni Chairman Jiang ang 100 bilyong won sa ibang bansa bilang suhol kapalit ng pabor. Pumayag ang dating Pangulo na ang susunod na hepe ng National Tax Service at ang kalihim ng kalakalan ay manggaling sa mga nominado ni Chairman Jiang. Ang dalawang tusong lalaki ay nagpalitan ng mapanlinlang ng ngiti matapos maisara ang kanilang kasunduan. Pagkatapos nito, saka lamang pumayag ang dating Pangulo na harapin si Judge Hong. Malamig niya itong pinagsabihan at sinabing sapat ng magtiwala kay Chairman Kang dahil tinutupad nito ang kanyang mga pangako. Nang umalis si Chairman Jiang, iniabot niya ang lihim na pera sa tauhan ng Pangulo. Lahat ng ito ay lihim na nakunan ng litrato ng reporter. Agad niyang ipinakita ang mga larawan kay Johan at sinabi na natuntun niya ang kinaroroonan ni Chairman Jiang na hindi niya inaasahang bahay pala ng dating Pangulo. Nabigla si Johan at, nang maisip ang ugnayan ni Jiang Taisik, Chairman Kang, at ng dating Pangulo, napagtanto niyang ang tunay na nasa likod ni Chairman Kang ay ang dating Pangulo mismo. Matagal nang palaisipan kay Johan kung bakit ibinigay ni Chairman Kang sa kanya ang kahinaan ni Judge Hong habang sabay na itinataas at sinisira ito. Ngayon, matapos malaman ang katotohanan, unti-unting nagkaroon ng linaw ang lahat sa kanyang isipan. Hindi nagtagal, bumagsak ang stock na pinag-investa ng lalaking may salamin at halos matanggal na sa listahan. Ang 400 milyong won na inilabas niya ay tuluyang nawala. Sa gitna ng kagipitan, tumawag ang kanyang asawa upang ipaalala ang bayad sa matrikula ng kanilang anak sa ibang bansa. Hindi niya alam kung saan kukuha ng pera hanggang sa makatanggap siya ng tawag mula sa sindikato ng panloloko. Nagdeposito ang mga ito ng 10 milyong won bilang tubo sa kanyang account. Nang makita niya ang perang iyon, nagpasya siyang sumugal hanggang dulo. Ibinuhos niya ang buong 3 bilyong won sa mga manloloko, umaasang mababawi ang kanyang pagkalugi sa stock market, kasama ang puhunan at tubo. Agad siyang nakipagkita kay Cheolwoo at hiniling na ipaalam sa kanya bago mahuli ang mga manloloko. Matapos pumayag si Cheolwoo, nagtungo siya sa kumpanya ng panloloko upang makipagkita kay Jeongho na nagpapanggap bilang scammer. Samantala, ipinaalam ng nakatataas kay Gina na sila ay aresto ng isang grupo ng mga manloloko. Nang siyasatin niya ito, nalaman niyang ang target ay grupo ni Jeongho. Agad niyang tinawagan ng palihim si Johan upang ipaalam ang nangyayari. Kaagad namang nagpadala ng mensahe si Johan kay Jeongho at sinadya niyang bumangga ng sasakyan upang harangin ang kotse ni Gina. Nagkunwari siyang nakikipagtalo upang maantala ang kilos ng mga investigador. Sa kabilang panig, nailipat na ng lalaking may salamin ang lahat ng kanyang pera kay Jeongho, ngunit hindi pa rin siya nasiyahan. Pinilit pa niyang kausapin si Jeongho kung maaari nilang muling i-invest ang kikitain sa susunod na buwan. Dahil sa matinding kaba, pinagpapawisan ng malamig si Jeongho at naghahanap ng dahilan upang makatakas nang bigla niyang marinig ang pagpasok ng mga piskal sa lugar. Bago ito nangyari, nagkunwaring scammer si Jeongho upang makuha ang pera ng lalaking may suot na salamin. Samantala, sina Kim Gina at ang kanyang superior ay sumugod sa opisina, ngunit laking gulat nila nang walang tao roon. Biglang lumitaw si Park Cheolwoo at sinisi sila sa pagiging padalos-dalos. Ipinaliwanag niyang pansamantalang lokasyon lamang iyon na ginagamit ng mga scammer upang mangalap ng pondo at matagal na silang umatras. Habang pinapagalitan si Gina dahil sa pagkasira ng plano, ipinaalam din ni Park Cheolwoo ang nangyari sa lalaking may salamin. Katatapos lamang nitong mag-invest ng 30 bilyong won at agad na nagpanik nang marinig ang balita, kaya bumalik ito upang hanapin si Jeongho. Ngunit matagal nang nawawala si Jeongho, isang patunay na lahat ng ito ay bahagi ng plano ni Johan. Inayos ni Johan ang paglipat ni Jeongho sa bagong opisina at lihim na iniulat sa mga nakatataas ni Gina ang lumang lokasyon ng scam. Kahit na nagsagawa sila ng biglaang inspeksyon, sapat na ito upang mawala ang hinala ng lalaking may salamin laban kina Park Cheolwoo at Gina at paniwalain siyang malas lamang ang lahat. Matapos ang insidente, nagtipon sina Johan, Jeongho at ang iba pa upang magdiwang. Sa kanilang masayang usapan, lalong tumibay ang kanilang samahan. Ang panlilinlang sa lalaking may salamin ang nagsilbing pundasyon upang mabuo ang isang koponan na handang makipagsabuatan laban kay Chief Justice Kang Shin-jin. Kinabukasan, galit na hinarap ni Judge Hong si Chief Justice Kang at hiningi kung kailan tutulungan ang kanyang anak na makaligtas sa kaso at kung kailan siya makakaakyat bilang Chief Justice ng Supreme Court. Nangako si Kang Shin-jin na tutuparin ito, ngunit bilang kapalit, inutusan niya si Judge Hong na isuko ang lihim na file ng illegal na political fund. Ang file ay naglalaman ng detalyadong tala ng black money na tinanggap ng dating at kasalukuyang mga pangulo, pati na rin ng ilang mambabatas. Binalaan ni Kang Shin-jin si Judge Hong na kahit hindi nito ibigay ang file, tutulungan pa rin siyang maging Chief Justice, ngunit ang kanyang anak ay haharap sa pinakamabigat na hatol. Umalis si Judge Hong na puno ng pangamba. Kaagad namang ipinatawag ni Kang Shin-jin ang lalaking may salamin at kinompronta kung bakit tumigil ito sa paglalagay ng pera sa charity fund na ginagamit upang linisin ang imahe ni Judge Hong. Biglang lumuhod ang lalaki at umamin na naloko siya ng mga scammer at naubos ang kanyang pera. Inamin niyang humingi siya ng tulong kay Park Cheolwoo upang balaan siya bago mahuli ang mga scammer, ngunit nagkapalpak ang lahat.
Sa matinding galit, hinubad ni Kang Shinjin ang kanyang relo at walang awang sinuntok ang lalaking may salamin. Inutusan niya itong manahimik at huwag subukang bawiin ang pera sa pamamagitan ng prosecution upang hindi masundan ang investigasyon pabalik sa kanya. Matapos palayasin ang lalaki, ipinatawag ni Kang Shinjin si Johan. Kasama ang isang kriminal na hukom, naghinala siya na ang pagkawala ng 30 bilyong won ay isang planadong operasyon. Bukod sa kanila, si Johan lamang ang nakakaalam ng halagang iyon. Naalala rin niya ang sinabi ng lalaking may salamin na malapit si Park Cheol-woo kay Johan, kaya lalong tumindi ang kanyang hinala. Inutusan ni Kang Shinjin si Johan na makipagkita kay Judge Hong upang kunin ang isang bagay, kasabay ng pagbibigay sa kanya ng isang folder na naglalaman ng impormasyon tungkol kay Judge Hong. Ibinigay ni Judge Hong kay Johan ang isang USB, saka lamang niya nalaman na si Johan ang presiding judge sa kaso ng kanyang anak. Hiniling niyang ideklarang inosente ang anak niya. Hindi ito pinansin ni Johan at nagpa siyang hatulan ang anak ni Judge Hong ng 1 taon at kalahating pagkakakulong, ang parehong hatol na minsang ipinataw ni Judge Hong sa ama ni Johan. Nawalan ng kontrol si Judge Hong at sinubukang saktan si Johan, ngunit sinuntok siya ni Johan at agad na pinabagsak. Inihagis ni Johan ang folder na ibinigay ni Kang Shinjin. Sa loob nito ay ang talaan ng lihim na suhol na ibinigay noon ni Jiang Taisik kay Judge Hong. Dahil sa suhol na yon, hinatulan ni Judge Hong ang ama ni Johan. Nang mapagtanto ni Judge Hong na ito ay paghihiganti, agad niyang binago ang tono at nangakong babawiin ang lahat kapag siya ay naging Chief Justice ng Supreme Court. Ipinangako niyang tutulungan si Johan sa kanyang karera. Ngunit hindi na tinag si Johan. Determinado siyang hubarin kay Judge Hong ang tuga ng pagiging hukom. Noong gabing iyon, muling nagbalik si Judge Hong kay Chief Justice Kang nabalot ng matinding takot at pag-aalala. Pinakalma siya ni Chief Justice Kang at mariing nangakong kahit paanong pagbabanta ang gawin ni Johan, sisiguraduhin pa rin niyang maitalaga si Judge Hong bilang punong mahistrado ng Korte Suprema. Dahil wala na siyang ibang mapagpipilian, napilitan si Judge Hong na magtiwala kay Chief Justice Kang. Pagkaraan nito, sinunod ni Johan ang utos at personal na iniabot ang USB kay Chief Justice Kang, sabay iginiit na hindi niya kailanman binuksan o tiningnan ang nilalaman nito. Ngumiti si Chief Justice Kang nang may kahulugang hindi agad mabasa, saka isinaksak ang USB sa computer. Ang software na ginamit ay otomatikong nagtatala kung may sinumang nagbukas na ng mga file. Laking gulat niya nang mapagtantong tunay ngang hindi pa kailanman binuksan ni Johan ang USB, kaya tuluyang nabura ang kanyang pagdududa. Mula roon, magaan na silang nag-usap na para bang walang anuman. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ni Johan ay naglalakad siya sa manipis na yelo, nasa pagitan ng pagdududa at tiwala ni Chief Justice Kang. Mabuti na lamang at mas maaga niyang pinakiusapan si Reporter Song na maghanap ng eksperto upang suriin ang USB, kaya hindi na niya kinailangang buksan ito mismo. Alam ni Johan na kung nais niyang pabagsakin si Chief Justice Kang, kailangan niya ng mas makapangyarihang kakampi. Dahil dito, tinipon niya ang lahat ng masamang gawain ni Chief Justice Kang na kanyang natuklasan at ibinigay ang mga ito kay Director Baek. Ang kanyang sinadyang paglapit kay Chief Justice Kang sa mga nakaraang panahon ay isang estratehiya upang makuha ang tiwala nito at makakalap ng sapat na ebidensya. Pinaniwalaan siya ni Director Baek at matagal na rin pala nilang lihim na isinasagawa ang isang internal investigation laban kay Chief Justice Kang. Alam ng lahat na may problema ito, ngunit walang naglakas loob na imbestigahan ng lubusan dahil sa lakas ng kapangyarihang nasa likod niya. Inilabas ni Johan ang mga larawang kuha ni Reporter Song sa harap ng mansyon ng dating Pangulo at malinaw na itinuro na ang tunay na sandigan ni Chief Justice Kang ay ang dating Pangulo mismo. Isang puwersang hindi niya kayang labanan mag-isa. Dahil dito, hiniling niya kay Director Baek na tumakbo bilang punong mahistrado ng Korte Suprema upang maging sandigan niya laban sa makapangyarihang kaaway. Humanga si Director Baek sa tapang ni Johan at agad na pumayag. Kinagabihan din iyon, nakipagkita si Director Baek kay Representative Yo at hiniling ang tulong nito upang makuha ang nominasyon mula sa Pangulo. Determinado siyang maupo bilang punong mahistrado ng Korte Suprema upang magsilbing proteksyon at kakampi ni Johan. Samantala, palihim namang pinalalakas ni Johan ang kanyang puwersa, handang umatak kay Chief Justice Kang, hindi niya namamalayang unti-unti na ring lumalapit ang panganib. Natuklasan ng isang kriminal na hukom na sa araw ng raid ng prosecution sa kuta ng mga scammer, tumawag si Park Cheol-woo kay Johan. Dahil dito, inutusan niya ang lalaking may salamin na magsagawa ng lihim na investigasyon. Naghinala silang ang panlilinlang sa 30 bilyong won ay isang bitag na isinagawa ni Johan at ng kanyang mga kasamahan. Hindi nagtagal, nalalapit na ang paglilitis sa kaso ng anak ni Judge Hong. Sinadya ni Chief Justice Kang na ipatawag si Johan, saka malakas na inihagis ang USB ni Judge Hong sa mesa. Ibinunyag niyang naglalaman iyon ng ebidensya ng panunuhol na kinasasangkutan ng mga mambabatas, pati na ng dating at kasalukuyang Pangulo. Ang may hawak ng USB na iyon ay may kapangyarihang magdulot ng matinding takot sa sinuman. Iminungkahi ni Chief Justice Kang na pagsaluhan nila ni Johan ang lihim at kapangyarihang iyon at anyayahan siyang pumasok sa tunay na sentro ng kapangyarihan na kumokontrol sa kapalaran ng South Korea, ang mansyon ng dating Pangulo. Kapalit nito, kailangan lamang ideklarang inosente ni Johan ang anak ni Judge Hong. Matapos ihain ang tukso, lihim na nakipag-ugnayan si Chief Justice Kang sa isang asasin at iniutos na patayin ang anak ni Judge Hong at palabasing isang pagpapakamatay. Noong gabing iyon, isinakatuparan ng asasin ang plano, isinakay ang anak ni Judge Hong sa sasakyan at naglagay ng uling sa loob. Dumating ang araw ng paglilitis, ngunit hindi kailanman sumipot ang akusado. Mabilis na kumalat ang balita at isa-isang nagsyalisan ang mga reporter.
Naalala ni Johan na sa nakaraang buhay, nag-iwan ng suicide note ang anak ni Judge Hong bago mamatay, bagay na agad nagpabago sa opinyon ng publiko at nagdulot ng matinding simpatya. Sa huli, kahit nawalan ng anak, naitalaga pa rin si Judge Hong bilang punong mahistrado. Ngunit ngayon, alam na ni Johan ang hinaharap at binago niya ang kapalaran iyon. Kasama si Jeong Ho, nailigtas niya ang anak ni Judge Hong matapos umalis ang assassin. Binalaan nila ang binata na may mga taong nagnanais pumatay sa kanya at gagamitin ang kanyang kamatayan upang manipulahin ang opinyon ng publiko at tulungan ang kanyang ama na makuha ang kapangyarihan. Kung nais niyang mabuhay, kailangan niyang mauna. Dahil dito, kusang humarap sa press conference ang anak ni Judge Hong at inamin na ginamit niya ang impluensya ng kanyang ama upang makapasok sa isang construction company. Kaagad na nagkagulo ang buong lugar. Nang mapanood ni Judge Hong ang balita, wala na siyang nagawa kundi maghain ng agarang pagbibitiw. Sa sandaling iniwan ni Judge Hong ang kanyang posisyon, agad na nagsimula ang prosecution ng investigasyon laban sa kanya dahil sa pang-aabuso ng kapangyarihan. Muling nabunyag ang lumang kaso ng panunuhol na kinasasangkutan ni Jiang Taisik, pati na ang maling pagkakakulong sa ama ni Johan. Ang mga ginawa ni Judge Hong ay labis na sumira sa kredibilidad ng hudikatura. Dahil dito, hindi na nakaiwas sa pananagutan ang kasalukuyang punong mahistrado ng Korte Suprema. Si Direktor Baek ang itinalaga bilang kandidato para sa susunod na termino bilang punong mahistrado. Sa isang iglap, nagawa ni Johan na manatiling tapat sa kanyang mga prinsipyo habang nakukuha rin ang lubos na tiwala ni Chief Justice Kang. Opisyal siyang naging kanang kamay nito at tuluyang pumasok sa sentro ng madilim na kapangyarihang kontrolado ng dating Pangulo. Sumama si Johan kay Chief Justice Kang sa mga lihim na pagpupulong. Sa araw ding iyon, naganap ang tinatawag na pagpupuno ng imbaka ng tubig sa mansyon ng dating Pangulo. Habang nagtataka si Johan sa kahulugan nito, tumingala siya at nakita ang isang grupo ng mga lalaking nakaitim na nagbubuhat ng malalaking bathtub papasok sa silid. Isa-isa nilang binibigkas ang pangalan ng malalaking ahensya ng gobyerno habang ibinubuhos ang salapi sa loob ng mga bathtub. Ang lahat ng iyon ay espesyal na pondo para sa dating Pangulo. Napatitig si Johan, hindi makapaniwala sa lawak ng katiwalian na kanyang nasasaksihan. Matapos ang lahat ng iyon, biglang lumitaw si Minister Choi ng Ministry of Land sa silid pulong at naglabas ng isang lihim na dokumento. Inihayag niya na sa susunod na taon ay itatayo ang isang bagong lungsod sa Han River at ang mga naroroon ay may karapatang bumili ng lupa sa murang halaga bago pa man ito opisyal na ideklara. Sabay-sabay na pumalakpak ang buong silid bilang pasasalamat sa regalong ito ni Minister Choi. Matapos ang pulong, nagsalo sa hapunan sina Johan at Chief Justice Kang. Ang dahilan ng pagdadala ni Chief Justice Kang kay Johan sa sentro ng kapangyarihan ay upang makuha ang lubos nitong tiwala at katapatan. Ipinahayag ni Chief Justice Kang na balang araw ay pababagsakin niya ang sakim na dating Pangulo at siya mismo ang magiging pinuno ng sentrong iyon, ipatutupad ang kanyang sariling bersyon ng hustisya, at si Johan ang magiging kanyang pinakamahalagang katuwang. Paulit-ulit na nagtaas ng baso si Johan bilang tugon, ngunit sa kanyang kalooban ay tinutuligsa niya ang pagiging mapagkunwari at mapanlinlang ni Chief Justice Kang. Habang abala si Johan sa pakikisalamuha, isang lalaking may salamin ang biglang dumating dala ang rekord ng tawag at galit na inakusahan sina Park Cheol-woo at Johan ng sabuatan upang dayain siya at nakawin ang kanyang pera. Agad na ipinaliwanag ni Park Cheol-woo ang nangyari kay Johan. Pareho silang nabahala na baka isumbong ng lalaki ang lahat kay Chief Justice Kang. Dahil dito, nagpasya si Johan na kumilos muna. Hiniling niya ang tulong ni Si-hui at nangakong ibabalik ang 30 bilyong won makalipas ang isang linggo. Pagkatapos, inilabas ni Park Cheol-woo ang 5 bilyong won na cash at ibinigay sa lalaking may salamin bilang tubo sa loob ng isang linggo. Gayunman, hindi pa rin naniwala ang lalaki at nagbalak na tumawag kay Chief Justice Kang. Agad siyang pinigilan ni Johan, kinuha ang kanyang telepono, at ipinasok ang account number ng anak ng lalaki, nagbabantang ililipat ang 30 bilyong won doon. Ipinaliwanag niya na kapag nalaman ni Chief Justice Kang na ang lalaki ay hindi biktima ng panlilinlang kundi sangkot sa katiwalian, tiyak na magagalit ito ng husto. Sa sandaling iyon, dumating si Director Baek at walang sabi-sabing inihagis sa mukha ng lalaki ang mga dating record ng illegal na transaksyon nito sa hudikatura. Mariin niyang binalaan ang lalaki na manahimik at umalis ng mapayapa kung hindi ay ilalantad niya ang lahat. Dahil sa sunod-sunod na pagbabanta, napilitan ang lalaking may salamin na sumunod. Kalaunan, sinabi niya sa kriminal na hukom na walang kinalaman sina Johan at Park Cheol-woo sa kanyang pagkatalo. Tinulungan ni Si-hui si Johan at kapalit nito ay humiling na ihatid siya pauwi upang kumain ng hapunan. Nang makita ng mga magulang ni Johan na may dalang babae ang kanilang anak sa bahay sa unang pagkakataon, agad silang nagsimulang maghinala at inakalang nobya ito ni Johan. Habang pinagmamasdan ni Johan ang inosente at kaibig-ibig na si Si-hui, naalala niya ang malamig at walang pusong asawang minsang nag-akusa sa kanya sa korte sa nakaraang buhay, dahilan upang malito ang kanyang damdamin. Sa parehong araw, nahuli ni Prosecutor Kim Jin-ah ang opisyal ng bangko na responsable sa pagpapautang na pinaghihinalaang naglustay ng pondo ng bayan. Lumabas na ang taong ito ay lihim na tumulong kay Director Jiang sa mga iligal na pautang. Nang malaman ito ni Johan, inutusan niya si Jin-ah na gamitin ang opisyal upang makakuha ng ebidensya laban kay Director Jiang at agad itong arestuhin. Alam ni Johan na sa nakaraang buhay, ang kasong ito ang naglantad ng mahigit 50 bilyong won na black money sa bangko ni Director Jiang. Sa panahong iyon, ang ama ni Director Jiang, ang chairman ng S Group, ay may itinagong libo-libong bilyong won sa parehong bangko. Dahil sa takot na masundan ng prosecution ang ebidensya patungo sa kanya, nagpa siya ang chairman na isakripisyo ang kanyang anak upang iligtas ang sarili.
Di naglaon, nag-alok si Gina sa opisyal ng bangko na hindi na ito usigin sa kasong paglustay kapalit ng isang pabor. Pagkaraan ng ilang sandali, lihim na ibinigay ng opisyal kay Gina ang lahat ng dokumento ng iligal na pautang ni Director Jiang. Nakuha ni Gina ang ebidensya at naghanda na sa agarang pag-aresto kay Director Jiang. Gayunman, hiniling ni Johan na panatilihin munang nakakulong si Director Jiang ng mas matagal. Ipinalaganap niya sa pamamagitan ng isang babaeng reporter ang balita tungkol sa black money ng chairman ng S Group sa bangko upang palalain ang sitwasyon. Nang makarating ito sa kaalaman ng chairman, napilitan siyang umamin at nahatulan ng pagkumpiska ng 500 bilyong won na black money bilang suspended sentence, bagamat nagawa pa rin niyang mapanatili ang malaking bahagi ng kanyang yaman. Sa pagkakataong ito, determinadong hindi hahayaang makatakas ng madali ang mag-amang Jiang. Gaya ng inaasahan ni Johan, matapos maaresto si Director Jiang, labis na nataranta ang kanyang ama at agad na humingi ng tulong kay Chief Justice Kang. Ipinayo ni Chief Justice Kang na magsakripisyo ng maliit upang mailigtas ang mas malaki, sapagkat kapag nagsimula ang investigasyon ng prosecution, pati ang 5,000 bilyong won na itinago sa bangko ay mawawala. Nangangahulugan din ito ng matinding pinsala sa grupo at pagkawala ng tiwala ng dating Pangulo. Hiniling ni Chief Justice Kang ang 100 bilyong won kapalit ng suspended sentence para sa anak ng chairman. Ang hahawak sa kasong ito ay ang batang hukom na minsan nang nakilala ng chairman, si Johan. Wala nang magawa ang chairman kundi tanggapin ang kondisyon. Pag-uwi, galit na hinarap ng chairman ang kanyang anak na pansamantalang pinalaya. Binalaan niya itong mabilis na kakasuhan at ikukulong ng prosecution at dapat itong maghanda. Sa galit, inisip ng anak na si Gina ang may pakana ng lahat at nagpasya itong gantihan siya. Bagamat handa si Director Jiang na akuin ang kasalanan upang iligtas ang ama, humiling siya ng 1 linggong palugit. Sa panahong iyon, balak niyang patahimikin si Gina. Kinagabihan, nakatanggap si Gina ng opisyal na utos na pansamantalang ikulong at kasuhan si Director Jiang at agad niyang ipinaalam ito kay Johan. Gayunpaman, hindi pa nasisiyahan si Johan. Para sa kanya, kailangan pang ilantad ang buong halaga ng black money ng chairman upang masundan ang ebidensya patungo kay Chief Justice Kang at sa dating Pangulo. Batid ni Johan na ang pagbagsak sa dating Pangulo ay puno ng panganib, ngunit handa na siyang harapin ito. Hinahanap niya ang kanyang mga kaibigan at malinaw niyang ipinaliwanag sa kanila na ang tunay niyang target ay ang dating Pangulo. Sinabi niya na kung may sinuman sa kanila ang ayaw malagay sa panganib, maaari silang umatras anumang oras. Gayunman, mariing tumutol ang kanyang mga kaibigan at walang sinumang pumayag na umalis. Lahat sila ay nag-aalab ang dugo, mahigpit ang kamao, at handang gumawa ng isang malaking hakbang. Samantala, walang kamalay-malay ang dating Pangulo na lihim nang nagsasanib puwersa si Johan at ang kanyang mga kasama laban sa kanya. Patuloy niyang ginagamit ang kanyang malinis na imahe at personal pang nangunguna sa pagpo-promote ng isang charity foundation. Nang makita ng publiko na ibinibigay umano ng dating Pangulo ang lahat ng kanyang ari-arian sa pundasyon para sa kawanggawa, marami ang naengganyo at sumunod sa pagdodonate. Masayang ibinalita ng chairman ng foundation sa dating Pangulo na biglang dumami ang mga donor at muli silang nakakuha ng napakalaking halaga ng pondo. Pagkababa ng tawag, masiglang inakbayan ng chairman ang kanyang mga tauhan at sabay-sabay silang nagtungo sa isang bar upang magdiwang. Samantala, ang lola ni Dong In ay nais mag-ipon ng kabutihan para sa kanyang apo kaya hiniling niya sa ina ni Johan na mag-donate sa foundation sa pamamagitan ng telepono na may otomatikong hulog na 10,000 won kada buwan. Nais din ng ina ni Johan na mag-ipon ng mabuting karma para sa kanyang anak kaya balak din niyang magbigay ng donasyon. Tinanong niya si Johan kung kilala nito ang charity foundation ng dating Pangulo dahil nais niyang magbigay ng kaunting tulong. Naalala ni Johan na sa nakaraang buhay, ang foundation na ito ay minsang pinaghinalaang sangkot sa paglustay ng pondo at naaresto pa ang chairman nito. Kumalat din noon ang chismis na ang dating Pangulo ang nasa likod ng foundation, ngunit kalaunan ay natabunan ang lahat ng isyu. Ipinaliwanag ni Johan sa kanyang mga kasamahan na malaki ang posibilidad na ang foundation na ito ang nagsisilbing imbaka ng black money ng dating Pangulo. Kailangan nilang palakihin hanggang sa sukdulan ang kaso ng Chairman Jiang at samantalahin iyon upang atakihin ang foundation at tuluyang ilantad ang tunay na mukha ng dating Pangulo. Kapag naitulak sa sentro ng atensyon ng publiko ang dating Pangulo, tiyak na hindi palalagpasin ni Chief Justice Kang ang pagkakataong iyon at atake rin laban sa kanya. Ang kailangan na lamang nilang gawin ay maghintay at panoorin ang banggaan ng dalawang makapangyarihan hanggang pareho silang mapahina. Matapos mapag-usapan ng planong ito, nabanggit ni Gina na ang warrant of arrest laban kay Director Jiang ay ipinagpaliban ng 1 linggo. Hindi malinaw kung ano ang binabalak ng kabilang panig. Naalala ni Johan na sa nakaraang buhay, naging lubhang malupit si Chairman Jiang at minsan nang nagtangkang patayin siya, kaya't nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa. Sa sandaling iyon, napansin niyang may isang taong palihim na nagmamatsyag sa kanila mula sa malayo. Nangamba si Johan para sa kaligtasan ni Gina, kaya inutusan niya si Park Cheol-woo na manatili at bantayan siya. Buong magdamag na natulog si Park Cheol-woo sa labas ng apartment ni Gina, ngunit wala siyang napansing kahina-hinalang tao. Dahil dito, inakala ni Gina na sobra lamang ang pag-aalala ni Johan at pinaalis si Park Cheol-woo upang pumasok sa trabaho. Siya naman ay bumaba upang kunin ang naiwan niyang telepono. Hindi niya inasahan na biglang susugod ang isang lalaking nakaitim at tatakpan ang kanyang bibig at ilong gamit ang isang tela. Kasabay nito, si Johan ay nagmamaneho ng buong bilis at puno ng pangamba patungo sa bahay ni Gina. Sa araw na yon, lihim na nakipagkita si ang ama ni Jiang Tae-sik kay Johan at iniabot sa kanya ang isang credit card na may taunang limit na 500 milyong won. Hiniling niya kay Johan na magpakita ng awa sa kaso ng kanyang anak.
Tumanggi si Johan na tumanggap ng suhol at agad na iniulat ang insidente kay Chief Justice Kang. Lubos na nasiyahan si Chief Justice Kang sa naging kilos ni Johan at naghanda na siyang ilipat ito sa isang mas mataas na konseho bilang presiding judge upang direktang humawak sa kaso ni Jiang Taisik. Binigyang diin niya na dapat hatulan ni Johan ang kaso ayon sa batas at hindi kailanman baluktutin ang hustisya. Tumango si Johan, batid niyang malapit nang kumilos si Chief Justice Kang laban sa S-Group. Pagkaalis ni Johan, nakatanggap si Chief Justice Kang ng tawag mula sa sekretaryang kasama ni Jiang Taisik. Nauna ng lihim na nakipagkita ang sekretarya kay Chairman Jiang na alam na ang kanyang anak ay nahaharap sa dalawang kaso, iligal na pangungutang sa bangko at pagtatago ng black funds. Hiniling ni Chairman Jiang sa sekretarya na akuin ang pananagutan sa kasong iligal na pautang kapalit ng kaligtasan ng kanyang anak. Palihim namang nakipag-ugnayan ang sekretarya kay Chief Justice Kang at humingi ng garantiya para sa kanyang kaligtasan. Bilang kapalit, nangako siyang susunod sa lahat ng utos ni Chief Justice Kang. Kalaunan, ang kaso ni Jiang Taisik ay ipinasa sa law firm ni Representative Yo. Bihirang humiling si Representative Yo kay Sehui na manguna sa pagbuo ng defense team para kay Jiang Taisik. Malapit nang mahatulan si Jiang Taisik ng suspended sentence at nais ni Representative Yo na makakuha pa ng karanasan si Sehui. Nang malaman ni Johan na si Sehui ang magtatanggol kay Jiang Taisik, agad niya itong pinakiusapan na lumayo sa kasong ito. Batid niyang sa hinaharap ay sasailalim sa malawakang investigasyon ng S-Group at ayaw niyang madamay si Sehui sa paparating na kapahamakan. Nakita ni Sehui ang labis na pag-aalala ni Johan para sa kanya at labis siyang naantig. Nangako siyang lalayo na siya sa kaso. Kasabay nito, isang babaeng reporter ang lihim na nag-imbestiga sa foundation ng dating Pangulo. Isinama niya ang isang computer hacker at palihim silang pumasok sa opisina ng chairman ng foundation, binuksan ang computer nito, kinopya ang lahat ng talaan sa accounting system, at kalaunan ay ibinigay ang mga ito kay Park Cheol-woo. Kinabukasan, inayos ni Park Cheol-woo ang lahat ng mga tala at nagtungo sa opisina ng Prosecutor General upang imungkahi ang pagsisimula ng investigasyon laban sa foundation. Lumabas na karamihan sa pondo ng foundation ay dumadaloy sa mga bank account na nakapangalan sa mga estranghero. Galit na pinagalitan ng Prosecutor General si Park Cheol-woo at binalaan siyang huwag nang ituloy ang investigasyon kung ayaw niyang masibak sa trabaho. Wala siyang nagawa kundi umatras. Ganito rin ang sinapit ng babaeng reporter. Nang isumite niya ang mga dokumento sa kanilang newsroom, mahigpit siyang pinagbawalan na maglathala kahit isang salita. Hindi na nagulat si Johan. Ang tunay niyang layunin ay mailantad ang usapin sa loob mismo ng prosecution at ng media upang pilitin ang mga nasa sentro ng kapangyarihan na kumilos. Gaya ng inaasahan niya, nalaman ni Chief Justice Kang na iniimbestigahan ni Park Cheol-woo ang foundation at siya mismo ang nag-imbita rito para sa isang pagpupulong. Hindi niya hiningi na itigil ang investigasyon, sa halip inalok niya ng tulong si Park Cheol-woo at nangakong tutulungan itong hulihin ang chairman ng foundation. Naunawaan ni Johan na nais gamitin ni Chief Justice Kang ang chairman bilang panakipbutas upang mailigtas ang sarili. Inutusan niya si Park Cheol-woo na sumabay sa plano, habang siya naman ay lumapit sa opposition congressman na si Kwang. Kilala si Congressman Kwang sa bansag na asong ulol dahil handa siyang manira ng kalaban anuman ang kapalit. Ibinigay ni Johan sa kanya ang lahat ng talaan ng foundation at hiniling na ilantad ang lihim ng dating Pangulo sa paggamit ng foundation upang magnakaw ng pera. Kapag sumabog ang issue, aangat ang pangalan ng congressman hanggang sa antas ng isang presidential candidate, bagay na lubhang kapaki-pakinabang para sa kanya. Agad itong pumayag. Kaagad siyang nagdaos ng press conference at inimbitahan ang isang matandang basurero na minsang nagbigay ng lahat ng kanyang ipon sa foundation. Iyak ng iyak ang matanda habang ikinukwento na ang perang pinaghirapan niya sa loob ng maraming taon ay nawaldas lamang sa isang gabi sa isang bar. Ginamit ng congressman ang kwento ng matanda upang pukawin ang awa ng publiko at sabay na tanungin kung ginamit ba ng dating Pangulo ang foundation bilang pinagkukunan ng lihim na pondo. Agad na umusbong ang galit ng publiko at napilitan ang prosecution na iselyo at salakayin ang foundation, pati na ring maglabas ng warrant of arrest laban sa dating Pangulo. Galit na galit ang dating Pangulo at inutusan ang prosecution na bawiin ang warrant, ngunit laking gulat niya nang malaman na ito ay utos mismo ng kasalukuyang Pangulo. Lalong lumala ang sitwasyon nang ipakalat ni Johan, sa pamamagitan ng anonymous tip, ang mga lihim na dokumento mula sa Ministry of Land na may kaugnayan sa proyekto ng bagong lungsod sa Hangang River. Natuklasan ng investigasyon na ginamit ng dating Pangulo ang black money ng foundation upang bumili ng napakalawak na lupain sa Hangang. Agad siyang naging sentro ng pambabatikos at napilitang humarap sa prosecution para sa investigasyon. Dumating ang dating Pangulo na may tikas at kapal ng mukha, pumasok sa opisina ng Prosecutor General na napapaligiran ng mga investigador at kalmadong naupo habang naglalaro ng mobile game. Nang halos matapos na ang 24 na oras, akala niya ay makakaalis na siya, ngunit hinarang siya. Nakakuha na ang prosecution ng matibay na ebidensya na hawak niya ang mga bank account ng foundation na nakapangalan sa ibang tao, kaya't opisyal siyang ikinulong para sa investigasyon. Habang abala siya sa paglalaro, ang babaeng reporter ay walang tigil na nagsiyasat sa mga account at natuklasang ang mga may-ari nito ay pawang patay na o nawawala. Nakakuha rin si Park Cheol-woo ng mga litrato ng Graber ng dating Pangulo habang nagwi-withdraw ng pera mula sa mga account na yon. Tuluyang inaresto ang dating Pangulo. Kasabay nito, naitaas sa pwesto si Director Baik bilang Chief Justice ng Supreme Court. Matapos umalis ni Director Baik, si Chief Justice Kang ang pumalit sa kanyang posisyon bilang pinuno ng Sun Court. Lula ng tagumpay, isinama ni Chief Justice Kang si Johan at ang hepe ng kriminal na departamento patungo sa lihim na sentro.
Umupo siya sa upuan ng dating Pangulo at nagpasok ng ilang tauhan sa sistema, kunwaring nananawagan ng pagkakaisa upang iligtas ang dating Pangulo. Samantala, nakatakdang buksan ang paglilitis sa kaso ni Jiang Taisik. Dumalaw si Gina sa kanya at sa huling pagkakataon ay sinubukan pa nitong suhulan at hikayatin siya. Nang tumanggi si Gina, bigla nitong sinabi ang mga salitang, mag-ingat ka sa pag-uwi. Kinagabihan, habang nagmamaneho pa uwi, ikinuwento ni Gina kay Johan ang kakaibang pananalita ni Jiang Taisik. Nakaramdam si Johan ng matinding panganib. Sa loob ng isang linggo, mahigpit niyang binantayan si Jiang Taisik. Iniisip na sasaktan nito si Gina, ngunit palagi lamang itong naglalaro ng golf. Bigla niyang napagtanto na maaaring balak nitong magpakulong muna at mag-utos ng pagpatay mula sa loob upang alisin ang lahat ng hinala sa sarili. Sa sandaling iyon, sinubukan niyang saktan si Gina ng isang lalaking nakaitim na tumakip sa kanyang bibig at ilong. Mabuti na lamang at may dala siyang pepper spray at napaurong ang salarin. Sa kritikal na sandali, dumating si Johan at nailigtas siya. Ang asasin na ipinadala ni Jiang Taisik ay inaresto ng pulisya. Bagamat nanginginig pa sa takot, naniwala si Gina na wala ng paraan para makaligtas si Jiang Taisik. Kinabukasan, formal nang sinimulan ang paglilitis. Kinasuhan ng prosecution si Jiang Taisik ng dalawang krimen, iligal na pangungutang ng 1.2 trilyong won sa bangko at pagtatago ng 500 bilyong won na black money. Inamin ni Jiang Taisik ang kaso ng black money at sinubukang isisi ang iligal na pautang sa kanyang sekretaryo. Gayunman, hindi humarap ang sekretaryo bilang saksi. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, hiniling ni Gina na tumawag ng bagong saksi sa pamamagitan ng live broadcast. Agad na lumitaw ang sekretaryo sa malaking screen at inamin na kumilos siya alinsunod sa utos ni Jiang Taisik sa iligal na pangungutang at inilantad pa ang kanilang mga pag-uusap. Sa mga ito, inutusan siya ni Jiang Taisik na akuin ang lahat ng kasalanan upang pigilan ang prosecution na umabot sa napakalaking black money ng Chairman Jiang. Hindi lamang iyon, iniutos din sa kanya na humanap ng asasin upang patayin si Gina. Dahil sa testimonya ng sekretaryo, tuluyan ang naubos ang pagkakataon ni Jiang Taisik na makaiwas. Hiniling ni Gina ang hatol na 20 taong pagkakakulong at ang pagbawi ng 1.7 trilyong won. Inihayag din niyang sa mga susunod na araw ay kakasuhan pa si Jiang Taisik ng mastermind sa tangkang pagpatay. Pagkatapos nito, ibinalik ni Gina sa kanya ang eksaktong mga salitang sinabi nito noon, mag-ingat ka sa pag-uwi. Ang paglalantad ng sekretaryo ay bahagi ng plano ni Chief Justice Kang. Matapos patayin ang live broadcast, isang asasin na ipinadala ni Chief Justice Kang ang biglang sumakal sa sekretaryo. Ngunit sa kabutihang palad ay dumating si Park Cheol-woo at nailigtas ito. Napabagsak ang asasin at kalaunan ay inaresto ng pulisya at dinala sa ospital. Hindi nagtagal, ipinataw ni Johan ang hatol na 20 taong pagkakakulong kay Jiang Taisik. Sa sandaling marinig ang desisyon, napaiyak si Gina. Matapos ang napakaraming taon, tuluyan na niyang naipaghiganti ang kanyang ama. Dahil sa testimonya ng sekretaryo tungkol sa pagtatago ng black money ng Chairman Jiang, personal na pinamunuan ni Gina ang pagsalakay sa bahay nito at kinumpiska ang mga ari-arian. Agad ding inaresto si Chairman Jiang. Matapos ang lahat, sina Gina at Park Cheol-woo ay inilipat sa isang malayong provincial prosecution office dahil sa pagbangga nila sa S-Group. Dumating si Johan upang ihatid sila at inaliw sila, sinabing pansamantala lamang ang paglipat at babalik din sila sa lalong madaling panahon. Maya-maya, muling naging abala ang sentro ng kapangyarihan. Matagumpay na nailigtas ni Chief Justice Kang ang dating Pangulo. Tahimik lamang si Johan at bihirang magsalita, ngunit nang sandaling iyon ay sinabi niya, maligayang pagbabalik, ligtas ka na. Isang gabi, nakipagkita si Johan kay Congressman Kwang. Ipinakita niya ang isang listahan ng mga mambabatas at pinayuhan itong kumbinsihin ang mga nasa listahan na magsanib puwersa laban sa dating Pangulo. Pagkatapos nito, binuksan ni Johan ang 2 kahon na naglalaman ng 10 bilyong won na cash at ibinigay iyon kay Congressman Kwang. Nang makita ang pera, agad itong pumayag na kumilos para kay Johan. Hindi nagtagal, binatikos ang dating Pangulo mula sa iba't ibang panig ng publiko. Napilitan ang prosekusyon na bumuo ng isang espesyal na task force upang imbestigahan ang kaso nito. Iminungkahi ni Johan si Park Cheol-woo kay Chief Justice Kang para maging bahagi ng investigasyon. Nauunawaan niyang nais ni Chief Justice Kang na samantalahin ang pagkakataong ito upang alisin ang dating Pangulo. Dahil matatag at matuwid si Park Cheol-woo, siya ang pinakaangkop na pagpipilian. Sumang-ayon si Chief Justice Kang at inilipat si Park Cheol-woo sa Seoul. Inutusan ni Johan si Park Cheol-woo na sundin muna ang mga utos ni Chief Justice Kang at gamitin ang espesyal na task force upang maaresto ang dating Pangulo at alisin ang isang malaking banta. Pagkatapos nito, sa kanila haharapin si Chief Justice Kang. Samantala, ang kriminal na hukom na matagal nang naghihinala kay Johan ay nakakuha ng litrato nina Johan at Jeong-ho habang inililigtas si Gina. Nang makita ang malakas na pangangatawan ni Jeong-ho sa larawan, naalala niya ang sinabi ng asasin na isang malaking lalaki ang pumigil sa kanya nang tangkain niyang patayin ang isang mambabatas. Lalong tumindi ang kanyang hinala kay Johan. Nang gabing iyon, dinala ng kriminal na hukom si Chief Justice Kang sa ospital upang bisitahin ang asasin na nasa kustodiya ng pulisya at walang malay. Balak sana niyang ipakita ang litrato sa asasin, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Si Chief Justice Kang, na natatakot na baka magsalita ang asasin laban sa kanya, ay nag-utos sa isang babaeng doktor na palihim itong patayin kapalit ng pagtulong niya sa pag-areglo ng kaso nitong medical malpractice na nagresulta sa pagkamatay ng pasyente. Pagkaalis ni Chief Justice Kang, agad na tinurukan ng doktor ang asasin. Subalit bigla itong nagising, sinakal ang doktor hanggang mawalan ito ng malay, at ginamit ang telepono nito upang tawagan si Chief Justice Kang.
Nang marinig niyang tinatanong kung tapos na ba ang gawain, sumiklab ang kanyang galit. Pinatay niya ang pulis na nagbabantay sa kanya, ninakaw ang isang sasakyan, at nagmaneho upang maghiganti kay Chief Justice Kang. Hindi pa alam ni Chief Justice Kang na nakatakas na ang asasin. Pumunta siya sa detention center upang kausapin ang dating Pangulo. Sa mga nagdaang araw, nagsagawa ng hunger strike si Congressman Kwang at nakipag-alyansa sa iba pang mambabatas upang idiin ang dating Pangulo. Inaakusahan itong gumamit ng foundation sa money laundering at ilegal na pagbili ng lupa. Dahil dito, lalong naipit ang dating Pangulo sa opinyon ng publiko. Sa matinding pag-aalala, lumapit ang dating Pangulo kay Chief Justice Kang at ginamit ang hawak niyang kahinaan nito bilang panakot upang pilitin siyang palayain siya. Dumilim ang mukha ni Chief Justice Kang. Kinagabihan, tinipon niya ang lahat sa sentro at inilahad ang planong iligtas ang dating Pangulo. Sa susunod na araw, habang iniimbestigahan ng espesyal na task force ang dating Pangulo, gagamitin niya ang dahilan ng hindi wastong detensyon upang mapalaya ito. Habang nagsasalita, napansin niyang iba-iba ang reaksyon ng mga naroroon at tila may ilan na ayaw mapalaya ang dating Pangulo. Kinabukasan, opisyal na nagsimula ang pagdinig. Kasabay nito, inimbitahan ni Chairman Jiang at ng iba pa si Chief Justice Kang na maghapunan. Hawak ng dating Pangulo ang kanilang mga kahinaan, kaya nais nilang makipagsanib kay Chief Justice Kang upang alisin ito at itaas siya sa mas mataas na posisyon. Sumang-ayon si Chief Justice Kang. Matapos ihatid ang mga ito, bumili siya ng cake upang batiin ang may-ari ng restoran. Ngunit pagpasok pa lamang niya, nadatnan na niya ang asasin na matagal nang naghihintay. Sinubukan ng kriminal na hukom na pakalmahin ang asasin, ngunit agad siyang sinaksak nito sa tiyan at bumagsak na walang malay. Pagkatapos nito, hinarap ng asasin si Chief Justice Kang. Sinikap ni Chief Justice Kang na manatiling kalmado at nagsinungaling, ipinapahiwatig na inakala niyang hindi na magigising ang asasin at ginawa lamang niya ang lahat upang hindi na ito magdusa pa. Kasabay nito, binantaan ni Chief Justice Kang ang asasin na kung papatayin siya, wala nang maglilinis ng mga ebidensya at haharap ang asasin sa pagtugis bilang isang tumatakas na kriminal. Dahil dito, napaniwala ang asasin at ibinaba ang kanyang kutsilyo. Lumuhod siya sa harap ni Chief Justice Kang at paulit-ulit na humingi ng tawad. Hindi siya pinagalitan ni Chief Justice Kang at sa halip ay hiniling na may gawin ito para sa kanya. Hindi nagtagal, kinumpirma na hindi wasto ang pagkakakulong ng dating Pangulo. Siya ay pinalaya at nagbalik. Sabay-sabay na nagtaas ng baso ang lahat upang ipagdiwang ang kanyang pagbabalik. Matapos ang isang tagay, bumalik siya sa kanyang opisina upang magpahinga. Samantala, ang asasin ay nagkubli sa dilim at tahimik na isinara ang pinto. Sa silid pulong, patuloy ang kasiyahan at pagbati. Sa pagkakataong iyon, si Chief Justice Kang ang binabati ng lahat dahil siya na ang naging bagong pinuno ng sentro ng kapangyarihan. Tinawag niya si Johan mula sa dulo ng mesa upang makisama sa pagdiriwang. Sa sandaling iyon, sinakal ng asasin ang dating Pangulo. Nagpumiglas ang dating Pangulo, kinuha ang baril mula sa drawer at binaril ang asasin na nasugatan. Agad siyang tumakas sa takot. Ngunit matagal nang naghihintay si Johan sa may pintuan. Ipinaliwanag ni Johan sa dating Pangulo na wala na itong matatakbuhan sapagkat hawak din ni Chief Justice Kang ang lihim na black fund nito. Iminungkahi niyang magsanibpuwersa sila. Gagawin niyang bagong sentro ng kapangyarihan ang kulungan upang doon muling buin ng dating Pangulo ang kanyang gabinete at sabay nilang gantihan ang grupo ni Chief Justice Kang. Dahil wala nang ibang pagpipilian, sumakay ang dating Pangulo sa sasakyan ni Park Cheol-woo at umalis. Sa loob ng silid, nang malaman ng lahat na nawawala ang dating Pangulo, nagsimula ang kaguluhan at sabay-sabay nilang sinisi si Chief Justice Kang. May mga nagsabing nais nitong ipapatay ang dating Pangulo at ginamit iyon ng isang mambabatas upang igiit na dapat itong managot. Nanatiling malamig ang mukha ni Chief Justice Kang at agad niyang binantaan ang mambabatas na ilalabas niya ang video ng pananakit nito sa kanyang sekretarya. Dahil sa galit, sinakal ng mambabatas si Chief Justice Kang. Sa gitna ng kanilang pag-aagawan, hindi sinasadyang napatay ni Chief Justice Kang ang mambabatas gamit ang nabasag na bote ng alak. Nang makita ang bangkay, nagtakbuhan ang lahat sa takot. Naiwang mag-isa si Chief Justice Kang, hindi makapaniwalang mula sa tuktok ng kapangyarihan ay agad siyang bumagsak sa kailaliman. Bago pa siya makabawi, ang sugatang asasin ay biglang pumasok at bumagsak na patay sa tabi niya. Pagdating ni Johan, nadatnan niya si Chief Justice Kang na mag-isang umiinom. Inihagis ni Chief Justice Kang ang litrato ni Johan at Jeong-ho at tinanong kung bakit siya ipinagkanulo. Ipinaliwanag ni Johan na ang lahat ng kanyang ginawa ay para sa hustisya at hindi niya hahayaang kontrolin ng isang taong puno ng madilim na ambisyon ang hudikatura sapagkat magdadala ito ng kapahamakan sa South Korea. Pinunit ni Chief Justice Kang ang litrato at huling tinanong si Johan kung handa ba itong tumayo sa kanyang panig upang baguhin ang sistemang hudisyal na kontrolado ng mga makapangyarihan at mga oligarko. Tumanggi si Johan at nagkasagutan sila sa suntukan. Hindi naging kapantay ni Johan ang lakas ni Chief Justice Kang. Hinawakan siya nito ng mahigpit at ibinagsak sa lupa, saka kinuha ang kutsilyo at sinugatan ang kanyang leg. Unti-unting lumabo ang paningin ni Johan at dinala siya sa ospital para sa agarang gamutan. Kinabukasan, nagising siya at ipinaliwanag ng doktor na sinuwerte siya dahil ugat lamang sa leg ang natamaan, kaya nakaligtas siya. Pagkasabi ng doktor, biglang dumating si Sehui nang walang abiso. Lumapit siya at hinalikan si Johan at humingi ng tawad dahil noong una silang nagkita ay nasampal niya ito. Labis na naguluhan si Johan. Matapos umalis si Sehui, tinanong siya ng nurse kung itatapon na ba ang dugo ang benda. Napansin ni Johan ang pagdating ng mga sasakyang pulis sa ibaba at nakaramdam ng panganib. Agad siyang nagpalit ng damit at tumakas bago siya maaresto.
Napagtanto niyang maaaring si Sehui ang kumuha ng benda. Kalaunan, lihim na kinuha ng isang forensic officer ang dugo mula sa benda ni Johan at ipinahid ito sa sugat sa liig ng mambabatas upang palabasin siya ang may sala. Kaagad na nakipag-ugnayan si Johan kay Director Baek at ipinaliwanag na siya ay binalaan at pinagtaksilan. Ipinaalam ni Director Baek na ayon sa ulat ng pulisya, si Chief Justice Kang ang pumatay sa mambabatas at ang kriminal na hukom ay namatay sa isang insidente ng pagnanakaw. Napagtanto ni Johan na nais ni Chief Justice Kang na idamay siya bilang kasabwat sa pagpatay, kaya nagpasya siyang siya mismo ang huhuli rito. Samantala, nalaman ni Chief Justice Kang mula kay Representative Yo na nakatakas si Johan. Bahagya siyang nanghinayang ngunit agad niyang inihanda ang perang ibinigay ni Representative Yo para sa kanyang pagtakas. Bago umalis, hiniling niya kay Representative Yo na ayusin ang kanyang pakikipagkita sa dating Pangulo. Nang malaman ni Sehui na si Johan ay itinuturong kasabwat sa pagpatay, hindi niya napigilan ang pag-iyak. Nauna nang pinayuhan siya ni Representative Yo na sundin ang utos ni Chief Justice Kang at idiin si Johan dahil maraming kaso ng kanilang law firm ang nakasalalay sa tulong nito. Kung hindi sila susunod, babagsak ang kanilang kumpanya. Hindi nagtagal, tinawagan ni Chief Justice Kang si Johan at ipinaalala na kailangan siyang mahanap ni Johan bago pa siya maunahan ng pulisya upang malinis ang kanyang pangalan. Handa si Johan na tapusin ang laban. Samantala, nagsimulang magbigay ng impormasyon ang dating Pangulo sa prosekusyon tungkol sa mga miyembro ng gabinete at sa lahat ng kanilang krimen. Ngunit hindi rin nanatiling tahimik si Chief Justice Kang. Tinipon niya ang mga kasapi sa isang maliit na restoran, ibinigay ang mga ebidensya laban sa bawat isa at inutusan silang tulungan siyang makabalik sa kanyang dating posisyon. Kung hindi, isusuko niya ang lahat ng dokumento sa prosekusyon. Matapos ang pananakot, pumunta siya sa detention center upang kausapin ang dating Pangulo. Nangako siyang tutulungan itong makabalik sa kapangyarihan kapalit ng pagbibigay nito ng lihim na account ng Black Fund. Hindi agad naniwala ang dating Pangulo at nais siyang palayasin, ngunit inihayag ni Chief Justice Kang na may hawak pa siyang mas mahalagang alas, ang detalyadong tala ng illegal na political funding ng kasalukuyang Pangulo, na dating ibinigay sa kanya ni Judge Hong. Nagsimulang mag-alinlangan ang dating Pangulo at ibinigay kay Chief Justice Kang ang 30 bilyong won mula sa lihim na pondo. Hindi inaasahan na matapos umalis si Chief Justice Kang, agad na nakipag-ugnayan ang dating Pangulo kay Johan at ibinunyag na balak ni Chief Justice Kang na gamitin ang kasalukuyang Pangulo upang makabalik sa gabinete. Alam ng dating Pangulo na niloloko lamang siya ni Chief Justice Kang kaya sinadya niyang ibigay ang isang account ng pondo na nakapangalan sa ibang tao. Nang malaman ni Johan na nais ipasa ng dating Pangulo kay Chief Justice Kang ang buong pananagutan sa lihim na pondo, nagpasya siyang samantalahin ang sitwasyon upang tuluyang pabagsakin si Chief Justice Kang. Hindi nagtagal, si Chief Justice Kang, na pinaghihinala ang sangkot sa pagpatay, ay kalmadong nagpakita sa tanggapan ng prosekusyon upang sumailalim sa investigasyon. Doon ay ibinintang niya kay Johan ang pagpatay sa mambabatas. Lahat ng miyembro ng gabinete ay sabay-sabay ding tumestigo na si Johan ang tunay na salarin. Habang iniimbestigahan, palihim na tumitingin si Chief Justice Kang sa kanyang relo na tila may hinihintay. Sa kabilang panig, matapos kumain, biglang inatake ng matinding sakit ang dating Pangulo, nangisay at tuluyang namatay. Lumabas si Chief Justice Kang mula sa tanggapan ng prosekusyon nang walang anumang pinsala, ngunit hindi hahayaan ni Johan na magtagumpay siya. Pinuntahan ni Johan ang babaeng doktor at inalok na tulungan itong mapagaan ang kaso kapalit ng pag-amin na tumanggi siya sa utos ni Chief Justice Kang na pumatay. Di nagtagal, nabunyag ang krimen ni Chief Justice Kang sa pag-uutos ng pagpatay at sa iligal na paggamit ng napakalaking lihim na pondo, pati ang pagiging tunay na may-ari ng pondong itinatag ng dating Pangulo. Mula noon, naging sentro siya ng matinding batikos. Matapos mamatay ang dating Pangulo, natagpuan ni Park Cheol-woo sa loob ng selda nito ang isang anting-anting at ibinigay iyon kay Johan. Sa likod nito ay may guhit ng isang porselanang vase at agad na may naalala si Johan. Kinagabihan, pumunta siya sa opisina ng dating Pangulo at natagpuan ang isang USB na nakatago sa ilalim ng isang vase na kapareho ng nasa guhit. Sa loob nito ay ang lahat ng ebidensya laban sa mga miyembro ng gabinete. Ipinasa ni Park Cheol-woo ang USB sa prosekusyon at agad na inaresto ang lahat ng nasa listahan. Maraming makapangyarihang personalidad sa politika at negosyo ang bumagsak at higit sa 50 hukom ang pinaghinalaang sangkot sa mga lihim na transaksyong hudisyal. Nalinis ang gabinete sa isang iglap at wala nang magagamit si Chief Justice Kang upang makabalik sa kapangyarihan. Gayunpaman, hindi pa rin siya sumuko. Sinabi niya kay Johan na hawak pa rin niya ang ebidensya laban sa kasalukuyang Pangulo at malapit na siyang makabalik sa dati niyang posisyon. Matapos ang tawag, nakaramdam ng pagdududa si Johan. Dati ay hinihiling ni Chief Justice Kang na siya ang hanapin, ngunit ngayon ay sinasabing babalik siya sa kapangyarihan. Napagtanto niyang maaaring balak lamang nitong tumakas. Agad niyang inutusan si Jeong-ho na magtanong sa mga sindikatong nagpapalabas ng tao palabas ng bansa. Nalaman nilang may planong pagtaka sa Incheon ng gabing iyon. Kinagabihan, sumakay si Chief Justice Kang sa isang bangka sa Incheon at ibinigay ang pera sa tagapamagitan. Ngunit nagtaksil ang tagapamagitan at binalak siyang patayin upang angkinin ang pera. Pinalibutan siya ng mga tauhan nito, ngunit dumating sina Johan at Jeong-ho at itinaboy ang mga ito. Maya-maya'y dumating si Gina at inaresto si Chief Justice Kang. Matapos ang pag-aresto, sinalakay ng prosekusyon ang law firm ni Representative Yo at inaresto ang kanyang pamilya sa pamumuno ni Park Cheol-woo. Sa labis na pagsisisi, kusang lumapit si Sehui kay Gina at inamin na sinunod niya ang utos ng kanyang ama upang idiin si Johan. Dahil sa kanyang testimonya, nalinis ang pangalan ni Johan. Opisyal na nagsimula ang paglilitis laban kay Chief Justice Kang.
Nakasuot ng toga si Johan at pinangunahan ang pagdinig. Iniharap ni Gina ang lahat ng ebidensya, pagpatay, pag-uutos ng 5 pagpatay, manipulasyon ng mga transaksyong hudisyal, at iba pang mabibigat na krimen. Hiniling niyang hatulan ito ng kamatayan. Ngumiti lamang si Chief Justice Kang at ipinahayag na siya ang tunay na hustisya, na siya ay gumagawa ng maruruming gawain upang linisin ang bulok na sistema. Tinuligsa ni Johan ang kanyang maling konsepto ng hustisya, na ito ay isang paraan lamang upang pagtakpan ang ambisyon at diktadura. Sa huli, ipinataw ni Johan ang parusang kamatayan kay Chief Justice Kang. Pagkatapos ng lahat, ipinaalam ni Director Baek kay Johan na hanggang sa mahatulan, hindi pa rin ibinibigay ni Chief Justice Kang ang ebidensya laban sa kasalukuyang Pangulo at ilang mambabatas na nakuha niya mula kay Judge Hong. Hindi maunawaan ni Johan kung ano pa ang balak nito. Samantala, nakakulong ang pamilya ni Representative Yo. Si Sehui ang pansamantalang namuno sa law firm, ngunit ipinasa ito sa mga veteranong abogado at nagpasya na mag-aral upang makapasok sa law school. Tahimik na nagpadala si Johan ng isang bote ng tubig kay Sehui at pinanood siya mula sa malayo, hindi na lumalapit pa. Tuminala si Johan sa langit at nag-isip kung tunay na bang natapos ang lahat at kung nabayaran na niya ang utang ng kanyang nakaraang buhay. Ngunit anuman ang mangyari, kung mabibigyan siya muli ng pagkakataon, pipiliin pa rin niya ang landas ng hustisya. Hindi niya alam na ang pagnanasa sa kapangyarihan ay hindi kailanman nawawala. Isang araw, may bagong grupo ng mga politiko ang pumasok sa gabinete. Isang misteryosong lalaki ang umupo sa pinuno at sa tabi nito ay si Director Baek, na kilala bilang matuwid at malinis. Habang nagtitipon ang gabinete sa loob ng bilangguan, lihim na may nag-abot kay Chief Justice Kang ng isang telepono. Marahil ay ginagamit na naman niya ang mga ebidensyang nakuha mula kay Judge Hong upang bumuo ng panibagong gabinete at muling manipulahin ang lahat mula sa anino. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.